Halika na. Ayoko nga. Halika na. Ayoko nga. Aray, ayoko nga eh. Halika na kasi. Ayoko nga. Bakit ba ayaw mo pumasok sa loob? Kasi nga mahal dyan eh. Bakit ka naman kakabahan sa gastos? Alam mo ba, na-accredited na ang The Med Club sa HMO at PhilHealth natin. Kaya tara na, balik ka na. Pumasok sa loob. Ayan, mauna ka. Madami din silang mga test dito. Tulad ng X-ray, cardio, body profiling machine, blood extraction, audiometry station, drug testing, eye examination, at madami pang iba. At ang bagay pa lang CEO! 담긴 수뇌보가 있어 따스한 꽃말을 전해주고파 한 송이 들고서 내게 가는데 Jowa! Ano ba yun? Gutom na ako. Oh. O, di ba? At least nalaman natin na healthy tayo. Oo nga eh. Akala mo lang, mahal sa The Med Club kasi mukha siyang sosyal. Pero ang totoo, mahal kita. Jowa! Sarap. Hindi na ako lagi magpapatest. Dapat. Ang sarap. Ay! Previously on Toro Family Reality Show. Papi, thank you. Pinapadede mo yung anak ko. Thank you, Ate Papi. Hirap talaga pagka yung birthday mo malapit sa Pasko. Kasi kasabay na yan eh. Isahan na lang. Oh, isa lang. Oh, you're 6 years old! No, I'm Oh, 5. Ay, fine na tayo. Dahil sa mga sunod-sunod na mga nangyayari kay Papi sa bahay niya, tulad ng mga huling episode namin, hindi ko na maalala kung ano yun, yung mga yaya siyang naging kupal na nananakit ng bata. Nagiging matingin na ako ngayon sa bawat red flag na nalalaman ko, mga balitaan ko, sa mga yaya ni Papi. Talagang sumusugod na ako sa bahay nila. Anong pangalan ng babaeng umalis dito? Yung sinagot si Papi, yung sinabi, grabe ka naman, ma'am. Anong pangalan nun? Jessie? Jelly, nakakausap mo ba yung ano? Anong pangalan nun? Jessie? Nung nakaraang linggo lang. Oo. Yung nakaraang linggo na umalis, patingin ako ng conversation nyo. Nagbubura naman po ako, ma'am. Ba't ka nagbubura? O, ganun naman po ako. Paano ko sabihin ko sa'yo mga screenshot ako ng mga usapan nyo? Okay lang po. Ano ba sinabi mo doon? Akin na. Isa to sa mga conversation nyo, ha? Sige po, sige po. Ayun, di ba ikaw yan? Happy mo yan, di ba? Ang sabi mo dito, Tawa. pero sinabi niya sa vlog niya, siya yung over na pagod. Sabi nung isa. Apo. Sabi mo, nagpapatawa siya sa atin, be. Plastic nga naman para sabihin ng mga tao na on hand siya sa mga anak niya at mabuti siyang nanay. Tapos nakaganon ka. Ayun, own words mo yun sa'yo. Ito po yan mo. Bakit? May reason po kasi ako. Anong dahilan mo? Nung sumama po kasi ang loob ko that time. Saan? Kay Papi? Kay Mang Papi. Bakit? Nung kasi kinausap kasi ako ni Ate Jonah. Pero sinabi ko na din po kay Ate Jonah kung nasabi ako ng totoo.
Ano, ba't sumamalo mo kay Papi? Kasi nung kasamahan ko po dati na si Cheche po, may utang po kasi yun sa akin. Ngayon, ang sabi na ti Jonah, si Mang Papi daw po nag-aantay lang na umano ko sa kanya para matulungan ko. Una pa lang sinabi sa'yo ni Papi, hindi ka po pwedeng magpapautang. Hindi kayo po pwedeng uutang. Ngayon na hindi kayo matulungan ni Papi, kasalanan ni Papi? Hindi nga po, kasi sabi naman po ni Ate Jonah na si Ma'am daw po nag-aantay lang na lalapit ako sa kanya. Pero ang punto, lumapit ka o hindi, kasalanan nyo yan. Alam ko Huwag kayong magpautang. O bakit ka matatampo sa kanya? Yun na nga po, ang inaano ko po, Ma'am. Siyempre, sinabihan po ako ni Ate Jonah na si Ma'am Papi nag-aantay lang sa'yo. Pero hindi naman si Jonah nagpapasahod sa'yo. Hindi siya may-ari ng bahay na to. Anong kinalaman no na bakit gusto ko maintindihan? Bakit ka nagtampo kay Papi? Yun na nga po, kasi pag sabi ko kay Ma'am naman, baka naman po si Cheche, ano mo. O, at tatanungin kita, kasalanan ba ni Papi yon? Hindi naman po. O, bakit ka matatampo sa taong di naman niya kasalanan yon? Ang inaano ko po kasi, Ma'am, yung pagsabi ni Ate Jonah sa akin. Wala nga kinalaman si Papi kay Jonah. Ni hindi sila mag-ina, hindi sila magpinsan. Kung anong sabihin sa'yo ni Jonah, wala kinalaman si Papi dun. Unang-una, naka-non-disclosure agreement kayo. Ibig sabihin, lahat na mangyari dito, kayo lang ang mag-uusap. Ikaw at si Papi, wala kayo ibang i-involve. At kung anong maramdaman mo, anong mangyari dito, kay Papi ka lang. Pangalawa, nangyari to. Diyos ko po, hindi kayo naawa kay Papi bagong panganak? Pag-uusapan nyo ng ganito? Yun lang naman po ang nasabi ko, Ma'am. Ay, hindi ko kailangan tabihan mo o kontian mo. Nakatingin na ako ngayon sa mga plastic. Oh. Yung mga paiyak-iyak yun na hindi na ubra sa akin. Araw-araw kayong binibida sa akin ni Papi sa tawagin mong plastic si Papi. Nakala mo buti siyang ina? Naiintindihan niyo ba yung sitwasyon? Kaya nga siya kumuha ng katulong kasi hindi niya kinaya dahil ang landi nga niya. Kasi nga bukangkang siya ng bukangkang sa asawa niya, hindi niya nga kayang alagaan. Alam mo ba kung ano ginagawa ni Papi sa taas? Nagbibideo? Nag-e-edit? Alam niyo ba kung gaano din kahirap yun? Alam ko din po, Ma'am. Kaya nga kayo ang kinuha niya eh. Kasi nga kailangan niya nga ng tulong kasi bobo siya eh. Pabuntis siya ng pabuntis kay Harvey. At sa totoo lang, hindi na namin kailangan i-explain ang sitwasyon. Ano yan? Bawal kami magsisigaw. Kasi kayo katulong, kami sumigaw, kayo kawawa. At saka yung isa, kaya kitang pakitaan ng CCTV. Hindi ko yan pinagmumura. Ang sabi ko, bakit kayo nakikialam ng mga gamit ni Papi? Mga nakaganon sila. Ayan si ate, yung isang lagi nakasimalmal na babae. Ano sabi ko? Yung mga putang inang gamit ni Papi. Yun ang sinabi ko. May CCTV ako niyan. Hindi ko na lang inilabas. Yung buo, kasi ayokong, ayun na naman, nakialam na naman ang gamit, baka na-excite lang. Pero ikaw, ayan. Nagpapatawa siya sa atin, be. Plastic nga naman para sabihin na on hands. Kahit hands-on dapat yon. Siya sa mga anak niya at mabuti siyang nanay. Opo, aminin ko naman po, Ma'am, yun lang po ang nasabi ko. Pero bakit mo kailangan ganito yung si Papi? Ikaw ang plastic. Sabihin mo sa harap niya. Mahal na mahal mo si Papi. Nanay ni Happy ang ginaganon mo. Kailan lang sinaktan ng anak ni si Dodong, wala siyang magawa. Hanggang ngayon, ongoing ang kaso namin. Mamatay ka, sinusugod kita sa ospital, kaya ate ko, mas inuulak kita. Inamin ko naman po yun, Ma'am, tapos Inamin mo to kay Papi, itong salita na ganito ka magsalita? kay Ate Jonah po, kahit kay Ate Jonah sinabi ko. Hindi ka kay John na may problema. May problema ka kay Papi, sabihin mo kay Papi. Papi, nagtampo ko sa'yo kasi tanga ako, nagpautang ako, akala ko tutulungan mo ko. Sinabihan na kayo, huwag kayong magpautang, huwag kayong mangutang para walang problema. Tapos nung sumuway kayo, kasalanan ni Papi, tampo ka. Nang dahil sa may sinabi si Jonah, ano kinalaman ni Jonah sa kontrata nyo? Wala! Bata ang mga hawak ninyo, kaya pag may nakita akong mali, kung ayaw nyo, layasan nyo si Papi, hayaan nyo siyang mahirapan. Layasan nyo na kiss ang gaganyan ninyo. Ano, gagantihan nyo yung mga bata? Hindi naman po. Ganito yung pag-usapan si Papi. Yan lang naman po nasabi ko kay JC po. Madami o konti itong pinagmamalaki ni JC, pinagkakalat ito, natignan mo nga. Yung jelly doon, ganun ang tingin kay Papi. Ano bang kinalat doon sa mga fans ng Toro Family? Yun na lang po ang hindi ko po sa Ma'am. Hindi mo nasakop yun, pero totoo lang, di ka ganito magsalta kay Papi. Binigyan ka ng trabaho ng amo mo. Dapat doon pa lang thankful kayo. Kung may problema kayo kay Papi, erekta mo. Yan lang po ang mali ko, Ma'am, na hindi ko na-erecta kay Ma'am. Kailangan nirekta mo kung kanino kami problema para may solusyon. Ako bibidyohan ko lahat. Kasi alam ko, sabihin sa akin, mata pobre ka. Kasi kami pera kami. Ay, Jelly, para magkapera ko, binenta ko yung pekpek ko. Binenta mo yung pekpek mo? Hindi naman po. Kaya wag niyo akong aanuhan. Na parang mata pobre ako kasi may pera ako, may konti akong pera kaysa sa inyo. Kasi yan ang sa amin eh. Dati, nagsisigaw ako, nakakain ng tae si Dodong. Kami pa rin masama kasi sumigaw kami. Pero nakakain ng tae si Dodong. Wala silang pake. Ngayon na nagkaganon-ganon yaya, wala kaming nagawa.
Sino susunod? Ikaw ba na may gagawin ka ditong ano? Wala naman po, ma'am. Kasi maling ginagato yung si Papi, hindi kayo naawa. Alam ko naman po, ma'am, nung pag, ko, chat, nakonsensya nga po din ako niyan. Pag sabi ko nung nawala na yung tampo ko, yung sumama ng loob ko. Parang ako dapat yung magtampo kasi Hindi po, ma'am. Nung sumama, nung nawala po yung sama ng loob ko, nakonsensya din po ako. Kailan mo to kinausap ng ganito? After mo ma-hospital, di ba? Opo, nung naghingi na din po ako ng tulong kayo. Isipin mo, mamamatay-matay ka na. Hindi lahat ng amo dinadala ang tumutulong sa kanila sa bahay sa ospital. Pasahod lang, kung mahina ka, babay na. Tapos after nun, nagawa pa rin pagsalitaan si Papi ng ganun. Tapos sasabihin mo, mahal mo si Happy? Tinatrash talk mo yung nanay niya. Paano to? Sasama nga po ng loob ko, ma'am. So every time na masama loob mo, ganyan ka mag-isip? Wala naman, yun lang naman po ang ko kay GC po, ma'am. Bakit sasama loob mo na hindi kita inano sa pautang mo? Kasi ilang beses na kita pinagsabihan dyan, di ba? Pinoproblema ko yung mga problema na hindi ko naman dapat problemahin. Alam niyo naman, pagod na ako mga problema kong sarili, pati yung inyo, iniintindi ko pa. Tapos ikaw pa yung magtatampo. Bakit? Obligasyon ko ba yun, yung mga problema nyo? Hindi naman po, ma'am. Oo. Bakit? Bakit niyo ako pinipersonal? Hindi, po kasi, wala naman po na yun sana sa akin, ma'am. O kung wala na, hindi na dapat umabot sa ibang tao. Naka-NDA nga kayo, hindi dapat yan eh. Ang sabi po Magkasuhan na kasi, lang kaya. Dapat ano na to, Ito yun, be, yung araw na nag-usap-usap kami, sabi nung isa. Di ko alam kung ako ipapakita nila dyan. Sa reality, sa reality, sabi niya, araw-araw daw siyang pagod. Yun ang sabi kasi sa kanya. Kaya ang sagot na itong isa, nagpapatawa siya sa atin, be. yun lang po, mamang po. Aminin ko. Plastic nga naman para sabihin ng mga tao na onhan siya. Hindi naman, nakalat naman, na nakupal na Papi siya na nanay si Papi, na nagkukulang siya kasi ang dami nga. Kalat na, be. At saka yung parang mabait sa vlog. Ha? Be, naka-video kami, hindi kami naka-vlog, naka-reality kami. Labas na labas sa pangit ang ugali namin. Hindi kami proud, pero yun yung totoo. Bakit ganun? Tapos nawala yung tampo mo, hindi kayo nag-usap. Ma'am, may nasabi ako sa yung pangit. Hindi ko, ayun po man talaga, hindi ko po. Oh, sinong plastic? Ito ikaw. Pinagsabihan Ba't si Papi? utang, ikaw pa mag-aano, ikaw Hindi, pa ma'am. magtatampo. Kasi nga po, ang sabi po kasi natin John na nag-aantay lang si Ma'am Papi na lalapit. Kasi Idadahilan mo ng idadahilan yan. Wala nga kinalaman si Jonah. Hindi nga siya ang nagpapasahod sa'yo, si Papi nga. At unang-una pa lang, hindi naman si Jonah ang kumausap sa'yo. Si Papi. Sinabi niya, huwag kayong mag-uutangan, huwag kayong papautang kasi maraming ganyang klaseng tao. So, papaan, ba't ka mo tatampo sa isang tao na wala namang ginawang mali sa'yo? yung sumama po ang loob. Kaya po nasabi ko yung kay JC. Pero yun lang po, ma'am, ang naano. Kaya nga, gusto ko nga maintindihan mo na wala kang ang karapatan magtampo eh. Wala! Hindi valid ang nararamdaman mo. Wala siyang kwenta para pagsalitaan mo si Papi ng gano'n at ikinakalat kayo ng mga tao sa labas. Ngayon kami, wala kaming pakialam. Kaya namin gumawa ng video, mag-explain. Kung kumalat man sa Diyos ko, bash na kami, Jaylee. Pero alam mo yung masakit? Pag galing sa kasama mo sa bahay. Bakit sa inyo galing kayo ang mga nakakontrata? Pati yung putangin ng babaeng yun. Sasabihin niya, pinagbumumura namin siya. Ay, sumpalad ko siya yung CCTV. Buong-buo. Hindi sila nakatingin sa akin nung dalawang babaeng nakasimalma doon sa baba at sinabi ko, yung mga putangin ng gamit ni Papi. Kasi pinapakialamanan nila na hindi naman dapat. Ang lilikot ng kamay. Pag nakialam sila ng gamit ni Papi at nagmura sa harap nila, piling nila sila yung kawawa. Ang gagamitin nyo sa amin na card kasi kasambahay lang po kami. Parang wala kami karapatang magalit. Isipin mo to, si Papi kapapanganak lang. Isinugod ka sa ospital niyan nung hindi ka okay. Siya mismo, hindi niya inutos sa iba. Kahit pwede naman. Si Dodong nasaktan ng ibang yaya. Alam mo yan yung sakit nun. Si Happy may sakit ng birthday. Ikaw ang laging isinasabi ni Happy na para ikaw na yung nanay niya. Si Papi araw-araw kang binibida sa amin. Pwede bang mag-speech si Jelly sa birthday ni Happy? Kasi ang turo niya sa'yo, nanay niya. Tapos ganyan. Masama ko lang po talaga naman yung loob ng time na yun. Mag-usap kayong dalawa ni Papi kasi ayoko na may sama ng loob dito kay Papi. Tapos magtatarantaduhan pag wala ng camera. Pag-usap kayong dalawa kasi ayoko ng ganyan. Talagang aanuin ko talaga yan. Isipin nyo ang problema ng yaya ay hindi siya sumunod sa patakaran na huwag kayong papautang.
sa kapwa nyo, kasambahay, or kapwa mo yaya. O pasimplihin natin, kapwa mo katrabaho. Yan ang naging number 1 namin na rule. Huwag kayong mag-utangan kasi in the end, kayo ang magkakandaleche-leche pa nagka-problema kayo sa pera. Tapos, nung bigla nagdesisyon yung yaya na umalis at hindi na nagbayad ng utang, ang sisi kay Papi. So ako parang, ba't yung binabata si Papi, di ba? Bakit kayo natatampo kay Papi? Ba't kayo magagalit kay Papi? Anong kasalanan ni Papi? Hindi na kasi to yung, grabe naman yan, Tony. Kasambahay lang yan. Kayo nagkaroon na kayo. Ay, puta, galing ako sa hirap. Huwag niyong gagawin sa akin dahilan yan na porket umangat ka na sa buhay, ganyan ka na masalita sa kasambahay. Aba, pag kupal ka sa amin, mas kupal kami sa'yo. Pag tinatrash talk mo kami, tatrash talkin ka rin namin. For once, gusto ko malaman ng mga kasambahay na to, ng mga yaya ni Papi, na tumutulong sa kanya sa pag-alaga ng bata, na number 1, binigyan kayo ng trabaho. Hindi to yung, grabe, maging thankful ka, tinutulungan ka. Nagpapasahod siya ng tama. Number 2, yung nagbigay ng trabaho sa'yo na yan, si Papi, may kapamilya yan, be. May kakampi yan, hindi mo pwedeng ginaganyan-ganyan ninyo. Wala na akong pakialam kung mahasabihan ako ng matapobre ako sa part na to, pero hindi nyo dapat pinag-chismisan yung tao nagbigay ng trabaho sa inyo. Period, tangina. Araw-araw ako nagpupunta sa bahay ng ate mula nung nanganak siya. Tulad nung sinabi ko sa kanya, nung ipinangako ko sa kanya, nung nalaman ko na buntis siya, ang sabi ko sa kanya, ate, pangako, aalagaan kita. At ito yung way ko na alam ko, ako muna yung ate, kasi ang ate ko ay mahina. Puyat pagod. Wala talagang palya. As in, araw-araw talaga wala naman ang ate ko. Ang kulit-kulit ko talaga. Like, organized, okay? Okay. On this first, the television. Yeah, I think so. Okay, wait. So, what do you need? Mosquito trap. Okay, this is actually not needed. We just need this. Okay. Diba? Yeah. So, you like the mosquito trap I gave you guys, right? Yeah, see, look, there's many mosquitoes in here. Look. So, it should be like here. Okay. And then, the phone chargers. Phone chargers. Where's the other phone charger? I think it's there. Is that it? Just 2 chargers, right? Yeah. Okay. Diba, it's not cleaner. Sorry, while Tula Oko, but I'm so happy that Ati Tony is helping us with baby Lana. Yung ate ko, day, kapapanganak lang pero parang mabubuntis agad. Ayan, ang mga magulang ni Lana Marie. Puro kalandian. Wow! Coming from you, papi na may 4 na anak. Hindi ka nag-every 2 hours. Ang kulit mo kasi, mag-pump ka every 2 hours, ganun yun. Yung isa, nakapon, pigo na pigo. Hindi, ganyan talaga. Ilang beses na ako na-plakon. Kasi isang daang beses na ako natapunan, si Papi 2,000. Yung mga 2-3 pa lang. Kaya ka sobrang dami, binigay ko yun ng mga beses. Sa isa ko ginagamit. Hindi mo rin na ginagamit, tinago mo nga ito, hindi mo nakikita ka. Kahit kung wala kang tulog, every 3 hours ko talaga bibigyan dyan. Para mag-pump. Hindi siya makatibay, oh. Ito ka lang sa anak ko. Why is she vomiting so much? Because the formula milk, she can handle it. She needs Ate Marie's milk. That's why I'm gonna let Ate Marie pump every 3 hours na. Gusto pa rin? Diyos ko, hindi ko na malaman kung gusto ba akong gawing baka ni Tony. Gets ko naman na para kay Lana, para sa bata. Pero hindi ko lang talaga akalain na ganito pala ka-stressful magpalabas ng gata sa dede para lang meron kang mapakain sa anak mo. Ay, nako, ngayon talaga malalaman mo ang hirap ng isang ulirang ina. O, ayan, sige na, sa'yo na ang sash. Ano akong buntis pa din?
Who's gonna take care of Bibilan? Oh, so we have Lando. And the thing that she is worried, you know what? She feels homesick. But not by her identity. When you become a mother, you want a mother care. Ilang araw na ako parang dinadalaw ng lungkot. Iniisip ko, ano ba to? Postpartum ba to? Tapos, nakita ko yung date. Birthday pala ng lola ko. Hindi man naaalala ng utak ko kasi ang dami nagaganap. Pero, hindi makakalimutan ng puso ko. Na miss ko na yung lola ko, lalo na sa ganitong pagkakataon. Ayan na! Tinamaan na ng postpartum ang ate mo. Pag tinamaan ka talaga, tinamaan ka. Hoy, CEO ng postpartum, huwag kang magdesisyon na tinatamaan si Ate Marie. Huwag mong ipasa yung sash mo. Ang kinin mo lang yan, laklakin mo, isaksak mo sa baga mo. Hindi palagi napapakita kung anong silbi o anong ginagawa ng jowa ko, kaya walang nakaka-appreciate at napipikon ako sa mga comment ng mga tao. At sige, pagkukulang ko yon. Kaya ito talaga, hindi ko talaga yung mga entry. Tulad ng pagtulong sa akin ng jowa ko, nasamahan si Tyronia sa Urban Smiles Dental Clinic. Magkakaroon po kasi sa school namin ng intrams at magkakalaban po kami ng iba't ibang levels. Kaya nag-usap kami mga grade 8 players para magkaroon kami ng practice before intrams. Sa akin na po talaga inaasa ni Tony yung paghatid sundo kay Tyronia sa araw-araw. And masaya ako na napaglilingkuran ko ang mag-ina ko. Sabi din kasi sa akin ni Jowa, ngayon lang din daw niya naranasan to. Consistent na responsibilidad sa araw-araw. Masaya ako sa ginagawa ko bilang padre de pamilya ng first unit ng family namin ni Mami. Okay lang naman. Naano lang ako kasi tagal ko mabas. Nag-alala ako, anak. Okay, day 2. Wala po kaming video ng sundo dahil nakakalimutan ko mag-video. Pero, meron akong chicks na sakay. At nagpahatid siya sa akin sa pupuntahan niya. So, paano ako mag-drive? Nakaganto? Tanga. Hindi kasi may ano. Sa manibela. Hindi ka pwede mawalan ngayon ng alcohol sa bagwa. Oo, saka sa brace. Masarap ng ano, hindi na mainit. Lalamig na yung pagkain mo. Yes. How are you? Naman dyan? Seatbelt ka. Bakit ka naman dyan? Ang dilim kasi. So, kumusta ka today? Day 4 naman ng hatid sundo ko. Hatid lang, walang sundo. Dahil kami po ni Jowa ay may pinuntahang meeting ng araw na to.
Ito yung post ko sa FB ko na update ng update sa akin ng baby ko. Yan, same day yan. Wala lang, pinaliwanag ko lang para klaro. Ang dami nyo kasing sinasabi. Ayaw pa naman ni Jowa nang nag-over-explain ako. Pero parang sa inyo kailangan ko siyang gawin para, ano mo yan, bunganga, ingay. Mundo, pakin mo. Nakain ka pa rin eh. Hindi ka makan. Kaya susunod ba, okay? Hindi ka na? Masaya po talaga ako sa school, lalo na meron po kami mga activities katulad ng rave night at pinapayagan po ako ng parents ko. Para may taga-retouch. Para may taga-retouch. Dinadalo ka namin para magpa-retouch. Hindi po talaga hinahayaan ni mami at daddy mahulas po ang makeup ko. Kaya kahit sa event ko sa school, may kasama po akong makeup artist. Thank you, mami at daddy. Pinayagan natin yung anak natin, Jowa. Pinayagan natin si Tyronia. Pero ang sabi ko sa kanya, basta bantayan mo Bantayan mo yan. Anong oras yan? Gabi yan. Kailangan. Nababantayan yan kasi babae yan eh. At gano'n naman ang nangyari. Magka-video call kami ni Jowa habang nakikita ko siyang parang nagiging giraffe na humahaba na yung leg kakatingin dun sa loob ng gate ng school nila Tyronia pag ganun-ganon siya. Ikaw po. Nababantayan naman ng Jowa ko. Nagagawa niya yung part niya sa daddy. How was it? Masaya. Saya? Pagod ka? Pagod ako. Sumayaw kami. Nakita ko. Paano? Dito. Pero malayo ako. Pero nakita kita. Paano mo nakita yung sayaw? Andiyan ako. Nasa quad kami. Sa court kayo. Nasa court kami? Ayaw nga. Nakita mo yung court? Konti. Sobrang konti. Pero nakita kita. Anak, hindi ako umalis dyan. Totoo ba? Yes, umupo lang ako sa blade dito. Hindi na ako umalis. I'm sorry. It's okay. Hindi ko kasi alam na bawal talaga eh. It's okay, anak. Kasi last time pinayagan, di ba? Hindi mo fault. Okay lang yan. Yun naman ang ano ko eh. Trabaho ko as a parent. Magbantay eh. Okay. Enjoy ka? Super. Tara na, daddy. Tara na po. Ayoko dito lang. Kwentuhan lang tayo. Daddy, tara na po. Kaya tayo. Seatbelt ka na. Pero matindi po si Lab. Siya po ay nagkaka-feelings na. Ayaw niya nang nagagalit sa kanya. Hindi, kasi ganito yan. May time kasi na, ayun nga, ang kati ng lalamunan ko, pag ako nangati ng konting lalamunan ko, feeling ko magiging sore throat kaagad siya. So, takot ako na baka doon magsimula, lagnatin ako, o magkasipon, ubo ako, mahaba ko si Lab. Kaya nagmamask talaga kaagad ako. Kaso, ito namang si Lab, tinatanggal ng ganun. So, minsan parang naiinis ako ng tinatanggal. Hindi! Parang nagganon lang ako kay Lab. Tapos, parang hindi siya sanay, nagganon ako sa kanya. So, pagtasan gawin yun, nagtitigan lang kami ng matagal. As in talagang, titigan lang. Titigan ko siya matagal. So, wala na siyang reaction. Parang niyang kinakapa yung nararamdaman ko. Pwede na ba natin yung lapitan? Mabukulin! Ayoko! Hindi na. Hindi na gagawin ni Mami ha. O. May feelings na ang aking may love. Ay, wow! Wow!
Si Love kasi parang siyang salamin. Ano kaya nararamdaman nito? Parang babanda lang din sa kanya. Yun yung na-feel niya. Tapos, nung titigan niya lang ako, nang sobrang matagal, dititigan lang kami. Biglang ayaw niya na sa akin. Parang pinupush siya na ako na gusto niya na doon sa mga yaya niya. Tapos bigla ko siyang kinomfort. Oh, sorry na. Parang ganun. Oh, hindi na. Parang ganun. Kaso, biglang umiyak. Lumabas na yung totoong feelings niya. Na-hurt ko pala talaga siya. Kaya sorry na my love, hindi na magagalit si mami ng ganun. Hindi na po mauulit. Sorry love. Eto na naman si Jowa at siya na naman po ay magtatrabaho. Proud na naman ako sa kanya dyan. Kasi kaya nag-MC siya, ganun. Very hardworking man. Kaso, lagi niya nakasama si DJ Cha. Yun lang yung... Pero okay lang, hindi mo ako silosa. Sige lang, go lang. Party lang kayo dyan. Make some noise! Pag-invite sa akin dito. Kung mga gusto mo mag-video, punta ako sa table na. Yun, tara. Wait lang. Huwag kayo tingin ha. Ninth anniversary namin ni asawa at in-invite namin ng Toro family para mag-dinner kami. Gusto ko lang i-share sa inyo na hindi talaga madali yung 9 years. Tapos, 4 pa yung anak namin ni Harvey. Tulad ng paulit-ulit na nangyayari sa amin, meron din talagang nangyayari sa akin na gusto ko na naman maglayas nang dahil sa postpartum ko. Oh, Harvey, kausapin mo ako. Ayaw, iba Harvey, naiinis na ako. Bakit? Nasobra na, alam na akong magiging patient sa kanya. Bakit? Ang... Sabi mo sa akin, bakit? Tangina, pag siya hindi ko inumukot ang ganun, pag siya... Nag-walk out? Bigla siya umalit, nag-uusap lang kami, araw-araw siya ganyan. Hindi na kinakain ang puso ko, parang gusto ko nang tumalon dito. Huwag mo gagawin yan. Huwag mo gagawin yan. Puntahan mo na. Pumunta ka na ni Vince. Hindi, okay lang, ayaw ko naman ganda rin. Naiinis lang ako, pupunta ka naman. Ginagawa. Ano ba ang sinabi niya? Hindi ko daw siya inudulungan, parang gusto ko iba na lang ang partner niya. Visit na ako. Naman yung ugali talaga yun, no? Eh baka sinasabi niya lang yan kasi pinopostpartum siya, Harvey. Tungit siya naman yung bigla lang kasi makit dip-dip ko, bigla niya ako maalis, ha? Pero kaya ko mag-control yun, nagulat na ako bigla siyang gano'n. Ewan ko siya pumunta ngayon. Pumunta sila ngayon dito ni Mikay eh. Kakalis siya lang ngayon. Hindi ko alam ano eh. Binara ko kasi siya. Kaya baka naging emotional. Oo, kaya naging emotional siya, Harvey. Kasi siguro sa niya... Alam mo naman yun, lagi siyang emosyon, pero ang ina naman kasi... Gusto mo naman buhay kami ng maayos na laging hindi siya, parang araw na hindi siya magagalit, putang. Araw-araw ba siyang ganyan? Lagi siyang gano'n, no? Kasi wala ka nag-iitas. Simula doon nagka-implant daw si Papi. Kaya ka naman disin, pero yung putang, kasi yung masasakit na sinasabi, nakakaputang, kaya talaga. Masabog din naman ako isan, pero putang. Try mo kalmahin ang sarili mo, alam mo yung sakit ka sa puso. Nung isang araw kasi pinagalitan mo siya yung birthday ni Happy, nung madaling yung gabi nun na, nagsabi ako sa kanya, tapos na ako sa gawain ko doon. Tulungan kita. Sabi niya, hindi, akit ka na. Di tutulungan niya akit, hanggang siya nakulitan siya sa akin, eh ako, kaysa makulitan siya, akit na lang ako. Pinapalabas niya ang kwarto, magagawa daw siyang video, hanggang sa umaga na siya natapos, yung 30 minutes siya nakatulog. Tapos umaga niya ako pinaggigilitan. Sabi niya, pinaboy niya, nagalit sa akin yung madigabi na yun. Eh umaga nga siya nagalit. Tapos yung point lang sinabi naman niya, kasi inuuna mo yung kay Butter eh. Eh di nga ako nung araw na tulog ako sa pagod nun eh. Tawa dito, ano kasi Harvey, sinigawa, ano siya ngayon? Sabi ko, yung issue pala about sa
Ganyan. Tapos, alam mo, nag-intro pa lang ako na yung namatay na babae, kinumpleto niya agad kay Ate Marie, chinika na niya chinika. Tapos after niya magchika, sinabi ko, kaya papi, di ako naniniwala na hindi mo man lang kayang magkaroon 10 minutes na maligo tsaka magtanggal ng makeup sa mukha. Doon naniniwala sa'yo kasi alam mo lahat ng chika Hindi, yung araw lang na yun. Hindi yun yung first time na hindi ka nakapagtanggal ng makeup. Kahit nang buntis ka, hindi ka naliligo lagi. Tagal ang problema yun kay papi, di ba? Real talk naman talaga Kaya nga dati may GC rin, di ba? Kung si papi ba nakaligo na ng 5 p.m. ng ganyan. Kasi tamad talaga siya. Kaya ngayon, sinabi ko talaga, papi, hindi talaga magiging malinis ang bahay mo pag yung nanay basura, mabaho, hindi naliligo. Kasi totoo naman, Harvey, ang ganda-ganda ni papi sa TikTok. Ganda-ganda, pinupuri ng mga tao, pero putang ina kung alam lang nila kung gano'ng kababoy sa katawan, hindi naliligo. Minsan 2 days bago maligo. Pag nakita ko, bago makita, bago ligo. Kasi alam niyang pagagalitan ko siya. Di ba in-stylean pa nga ako niyan dati nila naglalagay ng robe? Para hindi ko makita na yung parang yung damit niya, 2 days, 3 days na. Ilang beses mo lang nakita yung mga damit ko na ganito, na kay papi. Kasi ilang beses ko siyang pinapaligo dito. Ang baho talaga lagi ni papi. Magandang babae pero ang baho. Nanay na siya, 4 na anak niya. Ngayon, kung pagalitan ko siya, rektahin ko siya, kailangan na. Kasi sobrang taga na, magtatayin na siya tayo magkakasama next year. Nakasama siya. Ganun pa rin yung hygiene ni papi. Poor hygiene. Pero pag tinanong mo sa lahat ng chismis, wag tayong sinungaling. Alam niyo lahat ng chismis sa internet. Gusto gulong-gulo, takot di ka na maintindihan. Gusto ko na lagi tapusin buhay ko. Arby, hindi ka para mag-isip ng ganyan. Hindi, chat niya. Sabi niya? Oo. Sundan mo na. Hanapin. Hindi ko alam kung nasan siya. Andyan lang yan. Nakaihinto pa ata yan. Sundan mo na yan, Harvey Disco. Hanapin mo na yan. Nagpapahabol yan sa'yo pag ganyan. Maniwala ka. Ano? Papakalma lang. Tapos punta na ako doon. Okay ka lang? Mga 7:40. Alis na ako. Papakalma lang ako. Sigurado ka? Okay ka lang dito? Hindi, dito lang ako Ang gusto mo sama kita? Mas gusto ko malma lang mag-isa. Okay. Wala kang gagawin kung ano-ano, ha? Di sana kayo na pa ako umalis ng malayo. Dito lang ako gusto ko naman pag-isa. Okay. Sige. Sige. Sunod ako dun. Okay. Anong magagawa natin? Gusto daw niya mapag-isa. Yung sinasabi ko nung meeting natin na nung magkakasama tayo nila Harvey, ang sinasabi ko, tama na yung kawawa ka lagi. Yung talaga kang iiyak. Kasi bumubulo ko ng emosyon ko Kailangan mo na magbigay ng bus. Kasi tulad yan, sobrang adjustment talaga. At kahit di naman kausap ko si Harvey, syempre, ano naman si Papi ito? Gano'n din kami talk namin sa kanya na side mo din kami. Pero Papi, nag-message ka kay Harvey na gusto mo nang ma-end yung buhay mo. Tama na si Harvey kanina, susubod si Vince kasi natatakal ng 3rd floor. Gusto ko nang tumalang putang na araw-araw ko Putang na itsura niya. Tangay na ba kami mamatay ka ng asawa? Nakikita mo naman kahit nagte-trending. Yung babae namatay, hindi mo malaman kung dahilan, pero yung lalaki talagang mas na ng papakamatay talaga. Hindi ko sinasabi na in-invalidate kita, pero sobrang valid ka na. Never na nag-invalid si Harvey. Putang na, sobrang nangyari kanina. Tangay na kami, baka pwede naman tangay na postpartum lang to, leche. Baka pwede naman mag-ganun ka naman, mag-ibay ka naman sa ganung bagay. Kasi araw-araw na kayo mag-usap, araw-araw din siya may mali, araw-araw din na dapat ganito, ganyan. Ano bang gusto mo? Unstable kayo, unstable mo din tatay ng anak mo. Ikaw ba, hindi ka mababalo pag si Harvey kanya tumalo talaga? Alam mo, sabi ko, Harvey, ba't hindi mo lang sinabi? Hindi, baka ngayon lang hindi araw-araw siya galit, titignan niya ako, minsan kailangan huwag niya ako may mangulan, hindi ko na alam kung ganito gagawin ko. Dapat kasi matagal na kami, alam ko na kung ba't siya nagalit, pero hindi ko alam. Yun yung mga salitaan Ang akin lang, putay na, kailangan tulungan mo na yung sarili mo ng magbili ka ng pass. Kasi sabi ko nga sa kanya, baka hindi lapas kailangan kasi tinuturo ko sa kanya, lapas kanya sa kapila kaya napapagod ako. Hindi din sinabi sa kanya Kaya sinabi ko sa kanya na hindi tayo mag-work na gato. Tinuturo ko sa'yo, tapos sasabi ko na naman hindi mo alam. Na ilang beses ko nag-iiyak sa'yo, pag maikinig ka lang, pag galit na ako, pag nagwawala na ako, pag nag-walk out na ako. Sabi niya, nag-usap na tayo ng kalmado Sinabi nila Ate Marie, nag-trigger dyan kay Papi. Sabi na, nag-usap na tayo ng kalmado, nag-iyakan na tayo, wala ka rin. Sinabi ko na sa'yo kung anong gagawin mo next time na ganito yung paningin set. Wala ka rin. Tapos yan, magtataka ka sa sarili mo, hindi mo alam. Kinausap na kita.
Grabe na napagod ako. Ano ba yung paulit na ginagawa? Sinasabayan niya ako. Lahat ng naglamento ako nahihirapan ako na bakit hindi niya ako tinutulungan. Sinabi ko na sa kanya, anong gagawin mo? Kalmahin mo ako. Alam mo na alam mo, overstimulated ako sa lahat ng bagay. Dahil alam ko naman kaya ko, nalulunod lang ako all at once. Bigla. Gano'n naman siya. Tulad ng palagi nangyayari, syempre parang kami ng Toro Girls, kami nila Papi, nila Ate Marie, nila Mikmik, parang kami din yung nagko-comfortan at nag-uusap sa bawat isa, may mga ganitong pangyayari. At saka alam ko naman na sa pakikipag-usap namin kay Papi, sa pag-guide, sa pagiging parte ng pag-iisip na sino bang mali, ano bang dapat, anong problema, anong solusyon, nakakalma siya at saka nasa tamang tao siya, yung mga samahan niya, hindi yung advicein siya ng mali. Kinakausap ko si Papi na lilipasin to, dadaan lang din to. Siyempre kapapanganak lang eh. Alam niyo naman ang babae, paulit-ulit na namin yan nakwento sa inyo. Kapag tinama ka talaga ng postpartum, mahirap. Bagay na natutunan ko sa relasyon namin ni Harvey is palagi naming pinipili na patawarin yung bawat isa. Kahit away kami ng away, at the end of the day, nagbabati pa rin talaga kami. And feeling ko ito rin yung factor kung bakit tumagal kami ng ganito kahaba. Kasi mas pinipili talaga namin yung bawat isa. Kasi sa dami ng arte ko, tsaka ng mga mood swings ko, nagpapatawad pa rin talaga kami sa isa't isa. Siyempre, di naman pwedeng ako lang yung mali. Alam ko naman na yung sa postpartum ko, pero patuloy pa rin kasi kami nag-aanak eh. Mahaba-habang pasensya. Kahit minsan, pakiramdam mo bilang lalaki, napapaiyak ka na dahil sa paulit-ulit at masakit na salitang natatanggap mo. Tanggap lang at magpatawad sa bawat isa't isa. Kasi mahal na mahal ko, asawa ko yan. Magkaaway kami minsan, pero magkakampi kami palagi. Yun yung nasa isip ko. Ay, syempre, ihahabol ko pa rin yung mga reaksyon ng mga nakakita kay Baby Lana. Oh my God. Yan na. Imagine 1 week magkakaganyan na rin tayo. In 1 week kayo naman. Naiiyak ako. Ba't ako naiiyak? Cute, baby. Ba't ako naiiyak? Cute. Oh my God. Oh my God, ate. Umawakan. Baon, umawakan. Oh my God. Baby. Ikaw naman iinisin ni ate. Kamukha ni Landon, di ba? Look at ikaw that naman nose. papaiyakin na. Nana. Hello. Hello. Pretty, pretty, pretty. She's so pretty, pretty, pretty. Hi, pretty girl. She's so small. Naku, lalo nung unang nakita mo yan. She's so small. Like you daw. Ganyan pa talaga yung balat. Nag-change siya ng skin. Kailangan liguan siya lagi. Tignan mo yung double chin agad, di ba? Where's your neck? Where's your neck? Oh my God, welcome. Sarap inisin dito. Tayo paglakalaki dito bote, no? Oo, sobra. Lagot ka kay Papi. Lagot ka kay Tita Papi. Nasaan yung big me? Oh my God, she's so precious. yung makilaki. Talaga. Huwag ka rin magpaalam. Gigising si ate, wala yung anak niya. 2 weeks. Alam mo, sabi ko sa inyo, sige sa akin, walang problema. Eto, kikita nyo yan. Okay lang yung ganyan hawakan. Yan ang proper. Kaya Ayan, kailangan nitong mag-class eh. Kaya tingin po yun. She's 2 weeks old now. 2 weeks old na. At 121. Happy 121. Happy 14 days. Yes. Hindi ko Yung mata niya close pa. Yung She mata niya opens her close pa, no? eyes. Once in a while. Nag-open na. Oo, lagi. She can open. Malaki mata niya. Ah? Pretty talaga siya. Sobrang pretty niya. Ate, ano lang siya, naglalatch lang siya. Hindi talaga siya dumadede sa bote. Bote Hindi, din. bote. Mas mura sa bote siya kasi galit na galit siya sa boobs ko eh. Hello, Lana. Ayoko. Hindi pag ano na. Ano to? Grabe to mag-inarte. Ate, pang I want you to newborn ba see tong her damit eyes. niya? She's not open. Ayun na. Ayun na. Ayun na, magigising Baby. Saan
Hello! Ito dito. Ayun, yung mga tilantik na dito. Nakapilantik na. Tiga mo. Pilantik na yun lahat. Tapos nagulat ako, sabi ko. hair. Pero inaral ni Landon yan. Lahat si Landon marunong mag-swaddle, mag-ano, magawa. Yung inaral niya. Hindi. Tiga mo yung kulay ng niya, kilay niya. Tapos yung dito niya kapag naaarawan siya, ganun din yung color. Sobrang maliit lang yung circle namin pero solid kami. At masasabi mo talaga na masaya kami pag magkakasama. Ano na idodonate sa mga? Wala na. Alam mo kanina. Bakit? Si Monay, ay niya. Pag hindi ka lang gusto ni Monay, ibigay kay Megay. Hindi ko alam ba't hindi matanggap ni Papi yung nickname na Mengay. Eh, bagay na bagay nga, be. Pati sa pes talaga ng bagets. Talagang pa-high-be, pa. Pero Mengay talaga. Pag nakita mo talaga, yung halatang akala mo, itong si Mengay talaga kakain ng gulay. Yung ganun. Basta! Ayoko. Ano? Ipipilit mo ulit yung madam? Maligo ka muna. Pwede na pala. Like Ginny. Ginny! Jenny kasi. Hi guys! Papunta kami ngayon. Reality to, hindi to vlog. Gagawin muna natin vlog yung reality. Grabe, sinurprise ako ni Tonet ng ticket para sa concert ng Blackpink. Eh kaya mo naman talaga tinotropa si Tonet para makalibre ka. I don't want a boy, I need a man. Okay, ito na make up design. Barawing barabo. Nag-brown out! Naku! Baby daddy, sway your child. So it's brown out. Ano yan brown out? Wala kuryente? Bakit? You experience having a brown out while having our child. So it's good thing Ate Tony gave us the... Yeah, she's gonna bring us Wi-Fi. Ate Tony will bring us Wi-Fi? Yeah. Sometimes it takes 1 week. Are you for real? 1 week and no electricity. That's how the brown out here. 1 week? 1 week, no aircon, no light, no... Has it ever happened to you? Yeah, if there's a calamity. Not just 30 minutes? Not just 30 minutes. Sometimes it will take up until tomorrow. Lucky you don't know how you will not pay me. What does that mean? Pay, get a carton and then do this to me. Like, for example, this. Oh, fan you. Yeah, you will fan me with I know, right? Oh. Will you do that to our baby? Fan her like yeah, this? If I have to. How about me? I believe it's both of you. Okay. So a good thing we have power bank. Yeah, power bank. That's how we have this on. Yeah. So if baby Lana gets hot, she can just go right here. Yeah, like that lang. Huh?
But good thing, baby daddy, look. That light in the hallway works. You know what's that? That is a emergency light. It charges. No, it charges when we have electricity. Oh, I see. Baby daddy. So go na if you really need to go. But I don't want to in the dark. I know, right? Is she okay? She's okay. We need to be a survivor, baby daddy. Do you want us to accompany you in the outside the? No. I don't want. So how are you gonna poo-poo? There's no light. It's just here. Thank God with the Ate Tony's big power banks. I'm just gonna use my flash, I guess. But It's okay. There's no Mumu. What is Mumu? Mumu is ghost. There's no ghost. Baby mama, come on, don't turn to that. How long is the power gonna be off? Huh? How long is it off? Usually, how many hours does the power go off? 1 day, 2 days. 1 day? 3 days, yeah. Sometimes. Bro, they can't fix it right now? You cannot because sometimes there's many. So how are we gonna charge our phones? How are we gonna charge our phones? We have power bank, baby daddy. Do you really have to go? Yes. Don't be scared, okay? Don't tell me nothing. Okay. There's no ghost there. Oh, ano na? Gusto mo mag-burp? Oh, burp ka na. Burp ka na, Lani. Okay, burp na. You have big eyes, ha? Pretty girl. Meron ka palang big eyes. Pretty girl. Yay! Intrams na namin! Nabigla ako. Pero bago yon, dumaan kasi siya sa harap ko. Tito Vince, gumanon siya. Tapos ako naman, tumango lang na, Akala ko, supporter na, Tito Vince, hello, ganito, ganyan. Tapos nung binalik ko yung tingin ko sa kanya, kasi nga, nung unang kita ko yung figure, familiar sa akin eh. Tungo ko, tingin doon. Ika! Napaganon ako. Tapos ayun na, may mga sinasabi si Ika sa akin na ang hina ng boses niya, kapag kaganon yung bata na yun, natatakot yun, mag-explain or what. Tapos nanginginig siya. Sabi ko, wag ka manginig, kalma ka lang, ginaganon ko siya. Hanggang sa, yumakap na siya sa akin. So habang yakap ko siya, from afar, si Tyrone niya, napaganon siya na. Pagka ganun kasi yun, parang, bakit si daddy may kayakap na babae? Alam kasi nila, hindi ako yung mayakap sa ibang babae, sa kanila lang, ni mami. Ayun na, lumapit siya. Super nagulat po talaga ako kasi pagtingin ko kay daddy, bakit siya may kayakap na babae? Tapos pagtingin ko, yung pala si Ate Ika. And meron po kasi mga times na umiiyak talaga ako kay mami kasi parang gusto ko, ako yung bunso, parang ayoko maging ate, namimiss ko yung feeling na bini-baby ako tapos may ate talaga ako. May times din talaga na namimiss ko si Ate Ika. Kaya niyakap ko siya agad-agad kasi hindi ko din po alam bigla ko na lang din siya niyakap tapos naiyak na lang din po ako. Kaya nga sabi ko, since ito naman nagkaharap naman na kayo, para hindi na pala isipan ni Ika kung ano ba, isama nyo na sa bahay kahit may trabaho pa ako. Para malaman din niya. Usapin lang ito ng mabilis since nagkaharap na tayo. Bakit ka nagsusorry? Unang-una, yung nag-promise ka na hindi ka mag-boyfriend, diba? Tapos nagkaroon ka. At yung mga fans yung nagkalat nun, diba? Yun yung mga gusto ko i-clear. Yun lang. Yun yung kinakasorry mo. Okay. May mga bagay na lang ako i-clear sa'yo para alam mo. Kaya hindi kita kinausap, tayo nag-ano. Yung isa pag-boyfriend, hindi ko alam. Bigyan na lang kumalat, bigla ka na lang nag-message.
Sakto na may message ako sa'yo, pero in-unsend ko. Kasi nabagitan din ako nun ni ate. Which is, ang ginawa ko, yung last few months mo, hindi ko na binayaran sa school. Kasi hindi ka tumupad. Tama? Isa pa, binangyari sa account mo, sobrang nagpaparinig yung sa side mo na kami may gawa. Wala akong gawa nun. Patungkol sa Toro Family, wala kami kinalaman na kahit na ano sa account mo. Kasi kung gusto ko magpa-take down ng mga account, edi sana lahat ng Toro Family naka-take down. Hindi ikaw lang. Pang-apat, may isang bahay kang hindi kinakasorry sa amin eh. Isa pag-alis mo, hindi. Pwedeng parte yun. Pero yung totoong dahilan kung ba't ka umalis. Yun yung hindi mo kinakasorry. Kasi hindi mo inaamin. Panglima na yung naka-NDA ka. Diba? Napakabait ng Diyos, Ika. Napakabait ng Diyos. Tiwalang-tiwala ako ng, sige, kahit nung buntis ako, iniwanan ako ng mga taong to. Bagong panganak ako, iniwanan ako ng mga taong to. Pinotektahan kita na mapagsalitaan ka ni Ate Marie, ni Mikay, nila Papi, kahit may mga napapansin na mga dapat kuluduhin sa'yo, hinayaan ko. Pinalipas ko lahat ng mga nakikita kong pagtataray mo kay Tyronia kasi ako naniniwala ako na pag tinuring kitang anak, anak kita. Naiintindihan ko yung mood swings mo nung tumagal kasi pinagpilis kita dahil may tikos ka. Pero lahat ng sinabi mo sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo tungkol sa amin, dami kong screenshot. Lahat ng paninira mo sa amin, na sana hinarap mo kami kung totoo may problema ka dahil kinausap ka ni Mikay. Tara, makto tayo, kita rin mami on. Balik ka pa dyan. Babalik pa naman ako, paano yung debo mo? Kaya nga, iniisip ko nga eh. Kung gaano kayo sir. Grabe sila dito, ginugutom ako. Ito nangyari sa akin, lahat sa pinsan mo, tita mo. Tama yan, punta ka dyan. TikTok kayong Tyronis, pag gamitin mo yung bata para mag-open ka ng YouTube channel mo. Yung mga usapan yung dami pang iba. Sinara ko si Mikay, sinara ko si Papi. Wala akong pinost. Iniyak ko na. Bagong panganak ako niyan, ha? Hindi ako perfecto, Ika. Alam ko yan. Kaya nga tinatanong kita, ano yung kinasasorry mo, yung nag-boyfriend ka lang. This is more than that. Diba? Hindi lang sa akin. Pati kay Tyronia. At alam kong hindi mo siya aminin. Hanggat hindi ko sinasabi. Paano ko nakita? Nagdi-delete ka ng messages? Sige lang. CR ka, delete ka. Eh, galing ni Lord. Kung hindi gusto ko makita mo, galing mo, iniwan mo cellphone mo. Naiwan cellphone mo, sinek ni Tyronia, syempre check lang din sila. Doon lahat ng ebidensya. Dami ko screenshot dyan, di ko na i-delete. Mga kaibigan mo, kwento ko sa'yo lahat pagdating ko dyan. Hanggang sa alam ko na kung ano mga pinagkukwento mo. Nasaktan ka sa sinabi ni Maya sa'yo. Isang beses lang kami nakiusap, Ika. Isa lang. Sa lahat, yung time lang na nanganak ako kasi hirap na hirap ako. Yung tao naman na tumutulong sa inyo para maging komportable yung buhay, ay hirap ng time na yun. Huwag ka naman umalis, umuwi ka na muna. Sandali lang naman. Walang mga yaya, nakikiusap lang naman sa'yo. Kasi sobrang laking bagay ng tulong mo. Tapos minasama mo nung napagsabihan ka ni Mikay. Nung time na lumapit ka sa akin sa lola mo, alam ko na to, hindi ko ginawang big deal. Sige lang, mahal mo yung lola mo eh. Hinayaan ko. Sige, okay lang. Sasabi mo, naintindihan mo malayo yung sitwasyon mo. Unang-una, malayo ugali mo dun. Pangalawa, magkalayo kayo ng ginagawa sa bahay, araw-araw, alam mo yan. Alam mo kung ba't tayo galit sa kanya. Alam mo kung ba't ka din napagalitan, magkaibang dahilan. Sinakal ka namin, saan? Masama pala na paglalabas ka, gusto ko mayaya ka tsaka may driver ka. Masama pala yun. Tinay ko lang. Ayoko umiyak nga eh, naka-makeup na ako eh. Ito to lang, paano ko eh. Kasi yung akin parang, ganun. Bakit? Sana kinausap mo na lang kami. Ako mami, mapalamig muna po ako ng 2 weeks. Papahinga lang po muna ako ng 2 weeks na. Ganun na lang. Tapos ganun yung mga usapan nyo at tuloy-tuloy yun. Gaano ba ako naging kasama sa'yo, Ika? Hindi ako perfecto pero hindi ako naging masama eh. Yun ang pagkakaintindi ko sa ginawa ko sa'yo. Maraming pagkakataon nag-message ka, pinapasa ko. Nakikita mo naman rin, di ba? Happy ako sa pag-update mo. Hindi ko alam kung makakausap pa kita ulit, pero pinabasa ko lang. Tyronia umiiyak. Laging umiiyak, na miss ka ni Tyronia. Lalo na po, nababalikan niya yung moments natin together, magkakasama, natatawanan, nagkukulitan, tambay, kwentuhan. Miss ka na yan. Ano gusto mo? Tawagan ko na? I-message ko na? Pupunta na kami sa ganun, ilang beses na. Gusto ko nang mag-take ng lunukin ko na lang, sige na. Para kasi miss ka ni Tyronia. Alam ko narating tayo sa punto na to.
Pero alam mo, gusto ko, harapan kong sabihin sa'yo kung ano yung isang bagay na itinago ko, hindi ko sinabi. Hinayaan kong tignan nyo, may umalis na naman sa Toro family. Toxic kasi yan sila. Tingnan mo, okay naman si Ika, mas okay na siya ngayon. Tinatanggap ko yung mga ganyan. Kahit di naman sa ibang mga umalis ito, marami din akong di sinabi. Mga kinuwang gamit sa akin, hindi ko na yung sinabi. Alam mo yan. Hinayaan kong sabihin nila. Oo nga, toxic talaga yung mga yan. Ganito, ganyan. Nung andun ka na sa senses mo, tsaka mo nare-realize. Kung tumatagal na, yun na lang yung pinagpapaano ko na, Lord, sana po yung lola ni Ika, gabayin ninyo, mamaba ang buhay, si Ika po, hindi mapahamak. Kung yan na talaga ang buhay niya, mahal talaga niya lalaki, kung sila magkatuluyan, sana wag munang mabuntis. Tsaka sino din hindi sasama loob? Pinapayaya kita, pinapadriver kita, kahit saan ka magpunta. Tapos makikita ko, may katabi ka sa kama, lalaki, may boyfriend ka agad. Hindi ka pa tapos ng pag-aaral. Ayaw ko nga matulad ka nga sa akin ng mga ganabuntis at saka si Papi. Nakita mo naman yung hirap. So, gusto ko malaman, nagsusorry ka pa dahil huli kita? O nagsusorry ka dahil galing yan sa puso mo? Bakit ka nagkagano? Hindi mo alam. Magsama ka pa di ba ng loob sa mga sinabi mo na yan? Kasi hindi ko nila lahat yung mga nabasa ko eh. Wala ka na sama ng loob sa amin. Kung ikaw, may isip yung mga pinagsasabi mo nun. Tinatawanan niyo pa ako ng tito mo na manghi kayo kay Mami Oy ng pangmakdo. Yung mga ganong eksena. Naiisip mo, Nika? Hindi ko din maintindihan nangyari. Hindi ko din alam. Kailang ayos-ayos ang saya-saya eh. Nanganak ako eh. Hindi ko alam. Sino ba ka para magalit ka? Kaya ako nga ito sinasabi kasi gusto ko na ng peace on earth. Gusto ko ng peace of mind sa'yo. Gusto ko ng peace of mind sa akin. Gusto kong malaman mo mata sa mata. Alam namin. Sino nagsalita? Sino ba yung kasamin? Ay, kasama Nika. Tapos pinipili naman yung marami mong magandang ginawa kaysa dun sa isang hindi namin maintindihan ba't ka nagkagano. Naisip ko lang siguro, gusto mo talaga mag-boyfriend. Gusto mo talaga ng attention na sa'yo lang. Kaya nakakasakal kami kasi bawal eh. Kasi nabasa ko, parang hindi kita kilala. Grabe ka, sobrang palamura. Ano nangyayari? Hindi ko alam kung tama si Ate Marie. Baka napagod na si Ika magpanggap. Basta ako naniniwala ako sa naging samahan natin. Naging maayos tayo. Naging masaya tayo. Hindi ko na talaga alam ano nangyari nung huli. Wala ng utak ko naman. Mas nilalaman ako ng emosyon ko. Sorry po. Kahit lang naman po inasad ko, mali pa rin po ako. Okay na kayo natin ito. Ba't ka umiyak? Hindi mo in-expect. Pero kung in-expect mo, hindi ka maiyak. Diba, may mga magaling araw tayong alis. Umiiyak ganito, ganyan. Iyak nang iyak. Miss na miss ka. Ako, madali akong kausap. Harapin mo si Bigay, si Papi, si Ate Marie, bahala ka sa buhay mo. Doon ka lagot. Alam mo yan, ako napakadali. At sa lahat ng umalis dito, ako ang pinaka-favorite kasi madali akong kausap. Yan mag-usap kayo ni Bigay. Lahat yan, napasama mo loob. Kung dahil mo sinabi sa amin na, ha? Hindi ka pinakain, hindi ka kumain, hindi kusina. Ano? Wala daw tumulong sa kanya magbuhat ng mga box. Wala daw tumulong sa kanya. Pag-ina kami nga nagbaba ng kama mo. Pagod na pagod ka eh. Sino nag-asikaso ng mga hindi mo ikaw nagbaklas and all. Ano yung CCTV? Yung sabi mo. Well, anyway. Eventually, naisip lang din namin ni Vince, baka dahil sa pills. Alam ba yun? Di ba si Miguel kaya nag-lesson sa condo? Dahil sa pills. Matapang, tinapangan ko siya.
Ha? Tinapangan kita. ako ni Mikay, naglayas. Yung sa kondo na. Di ba yun eh? Nag-pills kasi, may picos ka din ba noong time na yun? Picos. Oo. So, nung pinag-pills, nag-iba ugali niya nun. Nagbalaki, siya yung galit, siya yung, di rin niya maintindihan. Nung na-figure out namin, inang pills na. Hormonal change kasi. Hormonal change, kumbaga, ma-emosyon ka, maano. Kaya, kami, kahit anong mangyari, di kami nagsalta, di kami nag-ano. Kasi naniwala kami, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun, Nika. Epekto lang sa'yo yun ng gamot na nahirapan ka i-handle, lala't bata ka. Kaya hindi ako galit sa'yo. I hope hindi galit sa akin si lola mo na hindi na rin ako napag-explain sa kanya. Wala naman ako number niya o ano. Ang akin lang, kaya ako binabagit yung ibang Tolo family kasi alam ko magkakaroon ka ng peace of mind pag nalaman mo nakapag pasensya ka sila, in good terms tayong lahat. Pero kahit ako alam ko, sa totoo lang, nung nag-last interview ka, hindi na kita binaba. Kasi iiyak ako sasabihin ko sa'yo yung totoo Ikapat ganito, alam mo kung makonfront akong tao. Kaso nga lang sila Ate Marie ayaw na, sila Papi. Hinayaan ko din na sila mag-heal yung buong pamilya. Hinayaan ko din na, kapanganak ko lang din kasi nun. Weeks pa lang. Weeks pa lang yun. Oo. Sige mo, weeks pa lang. Nung tas ang mga problema mo sa yaya, alam mo yun. Alam mo yun, di ba? Hindi naman ako Tsaka naalala ko kasi masaya tayo Hindi perfect, ganyan. Pero alam ko masaya tayo. Pero hindi naman all the time masaya. Pero nung hindi na masaya, mas pinili mo kami bilang iwanan. Hindi mo na lang kami kinausap o ng problema or magpahinga ka na muna. Napakadami kong screenshots pero hindi ko ilalabas lahat. Siguro ito lang, yung mga kumakalat ngayon sa paligid ko. Very minimal lang, pero at least may pupunto ko na nasaktan kami dyan sa parte na yan. Na pati yung kamag-anak, ganyan kami pagsalitaan. Wala akong maalala na ginawa kong pangit Wala akong pinakitang mali o hindi ko alam Like yung pakiramdam ko, yung intention ko, laging puro lang, laging tumulong lang, laging magmahal lang. Hindi man siguro sa way na gusto nila, pero alam mo bilang isang tao na kailangan mo ng tulong. Bihira yung may magbibigay sa'yo ng tulong. So hindi ko expected na, hindi na nga ako na-appreciate na pag-uusapan pa ako ng masama. At si Ika pa yung nagsimula ng mga pangit na mga sinasabi sa bahay at nag-iisip sa akin na ito lang pala yung tingin niya sa akin. Tinago ko yan, lahat ng mga screenshots na yan, mga bagay na sinabi sa akin. Kasi I don't think nasa tamang emosyon ako ng panahon na yon. Bagong panganak ako, iniwanan naman ulit ako. Marami naman ang iwan sa akin nung buntis ako Pero this time, yung bagong panganak ako, hirap ako Lahat naman ng bagong panganak, may hirap at nanghihina talaga. Lahat naman yan. Kaya naisip ko, hindi ako mapadala sa emosyon ko. Pag medyo naka-recover na ako, doon ako titimbang kung ano ba yung talagang nangyari. Hindi ko kasi ma-process kasi hindi ko talaga expected kay Ika na ganun yung tingin niya sa akin. Hindi ko din expected na yung pangako niya sa akin na hindi na muna siya magpa-partner, magpa-boyfriend, ay susuwayin niya. Kayo Migay, kayo na mag-usap ni Migay. Para explain din ni Migay kung ba't ka na din kinausap, sumama ka loob mo doon. Kasi kayo yung huli nag-usap na naman, Mik. Oo, sinigawan ko talaga siya. Aminado naman ako, marami akong hindi magandang bagay na nasabi sa'yo noon bago ka umalis. Pero kaya ako yung sinabi. Kasi nakita ko hirap na hirap si Tom. Kasi buong pregnancy niya, sobrang alam mo naman na hindi talaga okay. Lagi siyang muntikan malaglagan. Tapos ito lang, one time lang naman siya nakiusap sa'yo na umuwi ka kasi kailangan ka niya. Kasi hindi niya rin ako maasahan ng time na yun kasi naalalayan ko naman si Ate Marie. Dahil galing sa si Ate Marie, sa breakup, lagi kami lumalabas. Pero napunta ka rin sa bahay? Oo, pero pinapunta niya ka. Pero mas hands-on kasi si Ika sa'yo that time dahil siya ang kasama mo sa bahay So, kaya siya nakiusap sa'yo. Talagang sobra yung galit ko nun kasi ang daming beses na pwede ka namin anuhin. Pwede kami magsalita sa'yo, kami ni Papi. Pero lagi nakasangga sa'yo si Tony. Sobrang lagi. As in, hindi niya hinahayaan. Hindi niyo pwede pagsalitaan si Ika na ganyan na, tangina, parang unfair na. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na sabihin lahat ng mga maling ginagawa mo, especially sa kanya. Hindi ko sinasabing wala akong maling ginagawa kay Tony. Marami din. Pero yung sa'yo, sobrang lala. Sobrang nakakagalit. Tapos sabihin mo na naiintindihan mo sa putang ina, Ika. Paano mo naiintindihan yung putang ina nun? Yun nga matindi, walang pilis yun, hindi yun nakapilis, pero putang ina ng ugali nun. Tapos sabihin mo, naiintindihan mo siya, alam mo lahat ng panggagawang ginawa nun sa pamilya na to. Lahat, alam mo yan, kaya kami ganun sa kanya. Pero alam mo yan, lagi pa rin pinipili ni Tony na patawarin namin kahit kami ayaw na namin talaga. Tapos sasabihin mo, naiintindihan mo siya, tangina, isang beses na akong nagsalita sa'yo, ako lang ang nagsalita sa'yo, walang iba. Ako lang, tapos ang pagkatapos nung dadamdamin mo ng sobra, putang ina, buti nga ako lang, hindi si Ate Marie, hindi si Papi, alam mo yan, mas matindi magsalita yan, kaysa ako.
Kasi nung nabasa ko yung mga conversation, putang ina Ika. Walang hiya talaga. Tang ina, maraming bagay ako pero yung putang inaano niyo si Tony sa pera. Yun ang sobrang grabe talaga, hindi ko kayang i-take. Na yung paano yung debo mo, pang McDo, pang ganyan. Putang ina, tingin niyo dyan bangko. Kami nagtatrabaho kami para sa mga sarili namin. Tapos tang ina, gaganon niyo lang si Tony. Na parang isang pindot niya lang nilalabas na pera kasi maaawa sa inyo kasi mahal kayo. Tangina lahat, wala ka rin narinig sa amin. Nakita rin namin lahat ng pagtataray mo kay Tero niya, lahat ng pambabastos mo kay Vince. Sa akin, kay Papi, kay Ate Marie, lalo kay Tony, wala kang narinig sa amin. Kahit isa, kasi nga lagi yan nakasangga sa'yo. Lagi, all the time talaga, putang ina. Kung sino pa yung pinaka-sinishildan niya sa amin, lahat yun yung pinaka-tumatarantado sa kanya. Kaya sobrang nakakasama ng loob. Sobra. Kasi hindi na niya mapagpatawad Tinan mo tapos siya naiyak pa siya. Ako hindi ako naiyak kasi ngayon ko nalalabas yung galit ko na inipon ng 1 taon. Tapos nakikita dun sa kama na binigay sa'yo ni Tony, putang ina, nandun yung shota mo. Gano'n kalala? Tapos sabihin mo, di okay lang yun, pupunta pa naman ako dun sa sa Christmas party para sa mga regalo. So pupunta ka lang kasi may mga regalo si Tony para sa'yo. Na kung anong regalo niya kay Tyronia, yun din ang regalo niya sa'yo. Ganon karami yun. Alam mo yan, sobrang dami. Kung gano'ng karami kay Tyronia, kung 20 kay Tyronia, 20 rin kay Ika. Sobrang fair. So, sabihin mo, parang pupunta ka lang dun sa bahay para lang kunin yung mga regalong binigay sa'yo ni Tony. Pagtapos nun, wala na ulit, babay na, wala ka na mapapala O so, baka kaya ka pumunta ngayon dito kasi mag-Christmas party. Gusto niya katawa ulit ng regalo. Ika, nabuksan na naman yun. O syempre pag nilabas namin ito sa reality, kala mo kung sino ganyan si Mikay, putang ina kasi kuwawa naman yung leader namin. Kuwawa naman yung tumayong nanay sa amin. Para tarantaduhin niyo naman ng sobra, magkasunod kayo. Mag-comment naman yung mga tao sa Christmas party na pwede puntahan ni Ika. Starting December po, lahat na may Christmas party, puntahan po sana ni Ika. Tyronia. Hindi ako mapagsalitang tao, Ika. Alam mo yan, sa Toro family, ako ang pinaka-least na nagsasalita pag may mga gulo. Kasi hindi ako bida-bida anymore. Pero grabe naman kasi. Sobra. Tangina, kung ibalik niyo sa'yo, buti nga hindi ko ginagamitan yung ganitong salita Tangina si Tony Powder yan. Dati, umi-edit ka lang para mapansin yan. Pero tangina, sobrang lahat ng pambibaby niyan sa'yo. Lahat ng oras na ginuhol niya sa'yo, pagpapaaral sa'yo. Wala kang karapatan malumbat pinapaalala ko lang sa'yo yung mga magandang ginawa niya na parang sa isang iglap dahil nagsalita ko sa'yo, nakalimutan mo. Tsaka kaya ka talaga kinausap ni Mikay kasi gusto niya maging maayos. Kumbaga, maitama yung mali para mas mahaba yung relasyon natin magkakasama, maayos tayo. Diba? Lagi naman ganun Kaya na nga nila sinasabing toxic tayo, diba? Kasi mahilig tayo pag-usapan yung isang problema. Kasi gusto pa natin maayos. Nakikita mo kasi di ba na parang ikaw nung una wala ka na makamag-anak dito. Kaya parang siya yung sa'yo. Yun yung explanation niya. Kanya kaya ako kumausap kay Ika kasi nakikita ko yung sarili ko sa kanya, wala siyang kamag-anak dito. Wala siyang baka na-feel niya. Kaya kailangan ko siyang itama. Kasi ayaw niya kasing si Ate Marie magkasalita, kapatid yan Si Papi magkasalita, asawa yan ni Harvey Ako pares kami walang dugo dito. So alam ko, hindi siya parang ma-offend sa akin. Parang ganun. Yung ni Mikay. Pero, yun nga. Kaso nga, hindi niya na-take ng maayos. Emotions. Maraming beses din akong gustong umalis, Ika. Hindi na mabilang sa daliri ni Tony ko ilang beses. Pero never mo akong maririnig o makikita sa chat na nag-message ako ng about sa kanya, sa kaibigan ko, sa nanay ko, sa kapamilya ko, wala. Kahit hindi pa ako nakapirma ng NDA, wala. Kung tawagin mo mami yun, tapos kung basusun mo, wakas. Naalala mo yung mga chat boy, diba? Naalala mo yun? Kaya ka nagaganyan Nagigilty ka na Naalala mo, diba? Dami nun. Kahit yung mga didelete mong iba. Doon yun Bata ka pa, Ika. Marami ka pang matututunan sa labas. Pero sana natutunan yung hindi ka sorry dahil nahuli ka. Or hindi ka sorry dahil hirap na hirap ka na sa labas. Kasi alam mo ang buhay dito, talaga maraming nyaw-nyaw si Tony pero magaan ang buhay namin. Ayun ang gusto ko sabihin sa'yo. Good luck kung sino ang darating ngayon dito sa bahay ni Tony kung sino pangaharap sa'yo, puro family.
Hindi ko talaga napigilan yung sarili ko kasi 1 taon siyang nakabaon sa akin. Nilabas ko lang din lahat para matapos na. Marami talaga akong sasabihin kasi nga siya kahit naka-NDA siya, ang dami niyang sinabi. Marami po umalik kasi sa buwan si Mami. Sobrang disappointed ko po sa akin. Nangingiti ako habang umiyak ka kasi nagsiselos yung isa o nakatingin. Tingnan mo, nagsiselos yung isa sa yakap mo. Tingnan mo, kita mo, nagsiselos na mo. Ay, bago na akong baby. Ito na lang yung baby ko. Ito na lang. Ito na lang yung baby ko, si Ika. Ay! Kumakalit. Ay, ito na lang yung baby ko. Ito na yung baby ko. Ito yung baby ko. Ito yung baby. Say hi, Ate Ika. Galit tayo dito, ha? Galit tayo dito, naalala mo? Galit tayo dito. O, sige. O, sige. Magbabay ka na. Magbabay ka na. Asa yung tenga? Asa yung tenga? Tenga ka. Asa yung tenga? Ayan ang tenga. Say mo ganda yung Ate Ika. Say mo mo halak ka. Lab, ano tunog ng dinosaur? Halak Ano tunog ng dinosaur? Meron na siya halaka. Tingnan mo yung halaka na Hello, siya. alam na. Halaka. Tika, lagot ka kay Papa siya kay Ate Marie. Pinakamabukang. Say mo halaka. Halaka. Say halaka. Dance, dance. Ito na yung baby ko. Ito na yung baby ko. Ito na yung baby ko. Ito yung tenga ng baby ko. Hindi ko nahawakan. Ito na yung baby ko. Halika. Halika. Tawa ka namin. Halika. 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 Hello. Hello. Dito ka ate, dali sabi namin. Hello. Love niya si Mommy. Love niya si Mommy. Love niya na si Mommy. Love niya si Mommy. Love mo si Mommy? Si bad sila kay Mommy, no? Eh, sino ba ako para di magpatawad? Diyos ko, medyo matagal-tagal naman na rin na yun. At saka, ayoko din yung papabigat ng sarili kong puso, no? Gusto ko pagkaroon ako ng peace of mind na magpatawad ako sa'yo, mapatawad mo din ako. Pero totoo yun, pipigilan talaga ako nung sinabi ko yun. Kasi naka-makeup ako at magpa-podcast kasi ako noon. So, totoo yun na happy ako na si Ika nag-message sa akin. Lahat talaga ng message niya sa akin. Binabasa ko talaga. Sobrang hahaba ng mga message niya talaga sa akin. Literal na parang akala mo in-update niya yung buong buwan na nangyari sa buhay niya. Pero lagi lang akong read, gano'n. Lagi ko lang siyang binabasa. Alam mo yung pakiramdam na may tampo ka nun sa tao. Hindi ka okay sa kanya. Pero nag-aalala ka. And at the same time, masaya ka na okay siya. Ba't sila kay Mami? Tay ka. Lagot ka na. Sila si Mami. Lagot ka. Hala ka. Lagot ka eh. Ba't may makakam dito? Bastos ka. Anong bastos doon? Alam niya ginagawa niya. Oh, dito pa rin babaeng para sa lahat. Para streets yan. Di ba alam? Ay, si Mami ba yan? Ay, Mami ka. Alam mo na si Mami. Saan na nga? Okay na mag-usap. 18 ka na. Oh, pwede ka na bumalik dito, aani ka na. Di ba? Yan ang mga galawan. Mami, 18 na ako, pwede na akong bumalik. Makakapagtrabaho na ako. Oh, syempre. O ano? Iyak-iyak. Pero nung bumunta ka, sarap-sarap. Yan talaga. O ano? Anyari? Ginawa ka? Na-virginal ka lang. So, wala na. Diba? Wala na. Oo. Ang kukunin lang nila, ang virginity mo. Tapos wala na. Diba? Ang babaeng para sa streets. Ganon. Hindi ko nila. Asan ang tenga? Asan ang tenga? Asan yung tenga? Iyan ang tenga. Ay, tenga mo! Good job! Say mo, hala ko. Hala ko na, hala ko. Dali. Ay mo, Lab. Hala ka. Lab. Hala ka. Hala ka. Hala ka. Hala ka. Mababay ka na, babay. Babay, babay.
bye-bye. Uli ka na kay daddy. Daddy? Asan yung tenga? Asan na yung Ay, pala yung Grabe, tenga. pala yung tenga. Tenga. Ano po ginawa ng Israel mo? Ay, galit tayo dyan ah. Wala ka. Wala ka. Kay papi. Wala ka. Oh, wala ka. Wala ka. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Bakit may privilege pa nang tumapaklik? Akala ko kasi nagtagtay ng bata. O eh, nakita sila ni Tyronia kanina sa school, biglaan. Tapos? Eh ako, gusto ko ng peace of mind para sa lahat. So mas ano ko na, dali mo na hindi dito para alam niya. Sinabi ko na sa kanya yung mga nakita natin screenshot na mga usapan na ano. So, nakarinig naman na siya sa akin na nag-kay mi kayo. Sabi mo, kung gusto maging maayos kayo ni Papi din, gusto niya din, kayo naman mag-usap. O ano? Wala na. Ganon-ganon na lang. Natira ka na lang. Tapos na. O. Pwede ano ngayon ang banyo mo. Nakapang ka na lang kung kani-kanino. Ang mga dahilanan mo kung naghahanap ka ng pagmamahal ng lalaki, ang dami dito nagmamahal sa'yo. Ano ginagawa mo sa buhay mo? Naka. Ano? Ano ginagawa mo? Kasi anak ka ng lahat dito. Hindi ko alam kung ano pang hinahanap mo. Anong klaseng pagmamahal pa bang kinukulang sa'yo? Or katilang ba yun? Diba? Hindi ko kasi maintindihan saan ang galing yung ganong iniisip. Kasi hindi ko alam, hindi pa ba enough na example yung mga nakikita mo sa paligid dito para gawin mo pa rin yung alam mo mali. Diba? Anong magagawa natin ngayon? Wala na. Nabigay mo na yung virginity mo. Diba? Ngayon, 18 ka na, pwede ka ng trabaho, gano'n. Kaya ka na dito. Ano nga? Magpaliwanag ka, kasi yung mga nababasa namin dumadating sa amin. Kailangan mo linawin. Kasi ako, magpapagalit talaga ako sa'yo kasi ang dami mong sinayang. Alam mo yan, galit na galit ako sa inyong lahat kasi sinusubo na lang sa inyo yung solusyon. Gagawin niyo pa rin, gusto niyo mali. Ano ba? Magpaliwanag ka sa akin. Sobrang gulo ng isip mo noon. Ano mo naiintindihan sa sarili mo? Bakit sa ibang tao ka tumakbo? Bakit hindi sa amin? Ha? Natatakot ka? Hindi ba't parang mas nakakatakot kung pupunta ka sa ibang tao na hindi mo kilala? Nung hindi mo talaga... Kasi kung lalapit ka sa ibang tao, dapat dun sa taong nakikita mo yung example ng solusyon na gusto mo. Hindi yung dahil gusto mo lang marinig yung mga sinasabi nila. Diba? O, bakit lumapit ka sa maling tao? Bakit yun ang mas pinili mo? Hindi ka natatakot sa maling desisyon na na pwede nilang i-influensya sa'yo? Hindi ko alam. Pwede ko po sila yung safe space ko. Safe space mo. Kasi naririnig mo yung mga gusto mong marinig. Pasensya ka na, hindi mo talaga maririnig sa amin yung gusto mong marinig eh. Nang maririnig mo sa amin yung katotohanan. Kasi ito yung iniiwasan namin, mapariwara yung buhay mo. Tapos gano'n-gano'n na lang. Alam mo, yung sorry mo sa akin, pwedeng wala na yung sama ng loob ko sa'yo, pero yung nasaktan si Tony sa'yo, bagong panganak siya, iba yun, babe. Ibang kakapalan na ng mukha yun. Nang alam mo walang ginagawang masama sa'yo yung tao. Hindi ko alam talaga saan nanggagaling yung kapal ng mukha mo nung gumanong gano'n. Sobra. Kasi kung ako, swap tayo ng katawan, teenager ako, wala akong anak, nag-aaral ako sa magandang school, ay, die talaga. Anak, nakshi ako ni Mami Tony, wala akong pakialam sa buhay mo. Diba? I'll do my best, play ako, Toro family ako. Oh, gusto ko yung ganong buhay, tapos anong gusto mo? Para sa streets! Yes! Anong lahat? Mat sa labya. What's up, ka? Ganun ba gusto mo? Yakstana? Ha? Aka na mga yakstana sa inyo? Mga abo dyan, no? Hey! Diba, mga yakstana gano'n? Yan ang gusto mong buhay? Ayaw mo yung mga gorgeous glamour star family lang? Ayaw mo lang gano'n? Anong pinagagawa mo sa buhay mo, be? O, ano ngayon? Ano na nangyari sa'yo ngayon na nabaka na lang? FT ka ng FT, o kasama mo kanyang style na... Bumalik yan dito kasi May ekong sa mga ebot, o. Ay, yung yung style mo, mat sa love, ganon.
Magpapasko. Magpapasko! Exchange gift! Mga regalo. Ano, apply ka ulit, Toro family ulit. Gusto mo ganun? O youngster na ka forever. Ano? So may mga kasamok siya sa paglipad ng aeroplano. Mga ganon. Yun ang gusto mo. Down sa akin, mga G. Yun ba yung mga gusto mo? Ano nga, ba't ka nandito? Downtown, kinalad ka ng QC, ganon. Ano nga? Hindi na ba akong sasalita dito? Wala kasi nasabi. Ha? Gusto ko lang. Be, gusto mo, Mike? Gusto ko lang po mag-sorry. Ay, naku. Alam mo, apology accepted. Pero kasi, wala na akong magagawa sa sitwasyon mo kahit mag-sorry, kahit hindi kita masasabihin. Decision ko yun, maging ng lahat. Diba? Diba? Yung mga gusto ko yung pera niya, alam mo yan? Diba? Sup ka? Gara naman yan. Kiss lang ako, flash na pink. Oo, mga nakapanta ka. Diba? Don't hate the game. Hate the player. Uy! Don't hate the game. Meron niya. Ano nga? So sorry lang, yun lang pinunta mo dito. Apology accepted, pwede ka na umuwi. Seryoso. Basta sinasabi ko lang sa'yo, hindi magigis sa'yo para sa streets. Charot. Wala lang, natatawa lang kasi ako, babe. Wala, gusto ko yan mga kabataan, bis! Virgin ka pa? Ano nga? Wala na. Ano putang ina, may kulang nagtanong sa akin. Pero virgin ka pa? Jumawa na yan eh. Siyempre yung ano na yan. Gumiling-giling na yan doon. Gumigiling ng babae pababa. Pababa. Yung totoo. Yung totoo ha. Siyempre, butas na yan pag ganyan. Walang supervision, walang babawal sa kanya. May freedom yan. Lola niya nga natatakasan niya. Tayo nga natakasan niya, no? Uuwi na nga yan siya, oh. Palola niya, di ba? Oh. Ano yan, anak? Walang masagot. Hindi na, syempre. Para sa streets. Gusto mo ganun maging buhay mo? Alam mo, babe, maintindihan ko pa sana, magkaka-empathy pa sana ako sa'yo ang nangyari sa'yo tulad ko eh. Diba? Hindi ako pusi para sa lahat, pusi para sa bagyan. Gano'n lang nangyari sa akin. Pero ikaw ang pumili niyan na umibabaw ka sa lalaki. Or nakahiga ka, di ko alam kung posisyon niya. Pero choice mo yan na bumukang kang ka. Kayo pa rin ng lalaki nakauna sa'yo. Di ba? Kasi, hindi ka nakikinig sa amin. Ginosting ka na? Nga, di ba? Yan lang nababala ng hindi nakikinig. Hindi ka nadala sa akin. Diyos ko, tingnan mo ng mga desisyon ko sa buhay. Di ba? Pantanga din. Hindi ka pa natuto doon. Binibigyan ka na ng, ito, si mami mo, nauna nang pumunta sa heaven, may bago kang mami, gusto kang alagaan, pag-aralin sa school ni Tyronia. Ang gusto mo pa rin, buhay na para sa streets. Anong lahat? Anong youngstana? Yun pa rin gusto mo. Ano magagawa natin? Wala namang rewind button dito para ma-undo lahat ng mga kabalastugan mo sa buhay. Hindi na buntis si ate. Baka buntis ka ngayon, kaya ka nandito. Sigurado ka? Baka buntis ka, lalo malapit ka. Sali ka dito? Saka sa mga anak? Sko po. Sponsored by Mami Oni, yung pamba-anak. Tapos na, pwede ka nang pwede ka na umuwi, okay na. Apology accepted! Yun lang, pero wala tayong magagawa. Choice niyan. Ay, nako. Alam mo, palala kayong mga kabataan, Alam mo, proud talaga ako sa'yo. Hindi ka sumusuway. Matsanap ka! Stara ano ba yun? Paano yun? Proud ako sa'yo. Pride ka ng pamilya mo, alala.
Good luck. Good luck sa life ko. Okay? Pasalamat ka at tapos na ang aking mga episodes, ng aking depressive episodes. Ayaw na kitang sigawan kasi nabuhos ko na lahat ng rage ko sa ibang bagay. Pero, naku, kung na-champuan mo, ang dami mong gustong sabihin sa'yo, girl. Pigil pa to sa lagay na to. O, diba? Sabi ko na lodi mo ako. Ayaw pang aminin, no? Para sa lahat. Ano? Andiyan ka? Bakit ka naligaw? Si ate. May anak na ako. Kaya ko, mama. Iyak ako. Pasalamat ka. Nakaharap ako dito kundi. Nako. Ang dami ko na sinabi. Wala Dito na! lang sinabi. Butas na! Bumalik na ako eh. Wala na! Butas na yan! Narinig mo si Papi? Ano sabi? Sabi ni Papi, wala daw. Yung para sa lahat na siya. Hindi ko narinig. Ano sabi ni Papi? Sabi ni Papi, butas na daw si Ika, wala na daw. Sabi ko, sabi Kaya na gusto ako. mo. Sige, wala na. Tawag ko sa'yo. Wala na tayo butas na. Siya'y babaeng para sa lahat ng ganap. Para sa streets! Yay! Let's go! Para siya sa mga youngstana. Yan ang goal niya. Maging babaeng para sa lahat. Hindi mo sila masisisi kasi iningatan ka ng lahat. Alam mo yan. Pero ang gusto niya maging babaeng para sa lahat. Hindi mo sila masisisi. Tandaan mo, Ika Joy. Lalo na si Tony. Si Papi concern yan sa'yo. Swerte pa nga siya, hindi siya nabuntis eh. Wala, after niya ma-virginan, wala, ginosting na lang. Kawawa tuloy siya. O yan. At least natuto ka. Sana natuto ka. Uy, Ika Joy, 18 ka pa lang. Ilan na body count mo? Oh, totoo, seryoso ako. Maintindihan ko kung katulad mo kung nagtatrabaho ako para sa pamilya. Ikaw kusang loob mo binibigay sarili mo. Paano kung nagkasakit ka? Eh, baka gusto ka niyang talunan, Papi. Oo nga. Ang ingay mo kasi! Tangin na, tapos babaeng para sa bayan. Siya babaeng para sa lahat. Nakakahanap daw kasi siya ng comfort niya sa ibang tao. Sabi kayo malamang parinin niya ba gusto mong parinin. Hindi yung kailangan mo sa buhay mo. Pasensya ka na, hindi lang bibigay sa'yo yung mga gusto mong parinin. Ganun talaga, Ika Joy. Masakit. Marinig ang katotohanan. Tapos sa dulo mo lang maiintindihan kung bakit ka iniingatan. Kasi bababuyin ka lang nila. Pagkatapos ng lawayan, duduraan ka na. Basura ka na. Tayo pinasutsut daw ni Ika kasi yung galawang suso niya. Mami! Eh, ganun talaga. Sa tatlong mama. Ya, kadiri. Mami naman. Kantot ng mama. Iyon ang ano kadiri. Mami! Ang sabi ni Tony, kantot ng mama. Kadiri. Mama! Sa tatlong mama. Sa kanto nila. Mami! Ika Joy, mag-sorry ka sa pepe mo. Tsaka sa suso mo. Mom! Ano, roast beef ka na? Roast beef? Ganun na. Lalo na sa mga naikot mo, pati lola mo, naikot mo. Lola mo. Inuikat mo lang yung lola mo para magpasuso ka ng dede mo, tsaka magpahinog ka ng puki. Pero ganun talaga, hindi ka matututo hanggat hindi yung mararanasan. Pagkatapos pa niyan, ikukwento ka pa sa iba. Kita ko ng pekpek-ikat, Joy. Lahat ng bulbul niya patay. Yun ang sasabihin ng lalaki. Kapin yan! Diba? Yung suso nung Ika Joy, yung isa nakaturo sa baba, yung isa nakaturo sa daan. Yun ang sasabihin. Ate, yung uto mo ngayon, ikwento mo, saan nakaturo? Utangin na sa lupa, sa impyerno na agad. Dati sa tamang daan ngayon, sa impyerno na eh. Nakababa na, humble na yung dedek mo eh. Dahil binigyan ako ng angel. Baka amoy cabinet na naman yan sila na. Tony, alam mo na yung may
cabinet niya, yung likod ng tenga niya, hindi ko pala natuyo. Ano ba naman? Para ka naman principal dyan sa itsura mo. Ano yan? Please. May ano ko, may podcast ako, inaantay ko na lang sila. Ako yan. Ito ba yung mga principal sa school mo? Puyat mo. Ipongga naman ng 70 na lang ako. Yung nga eh. Dalawang Puyat mo talaga. Ano? Eskwelahan para sa lahat. Andiyan yung estudyante mo, sige. Ayun yung estudyante mo, sige. Idol daw niya kasi si Papi, 4 kids at the age of 22. Hahabulin Pero niya. hahabulin daw niya. At the age of 22 siya daw, 18 kids. Hindi siya. Quadruplets? Ako puming para sa bayan, siya puming para sa lahat. Aray, tangina. O ngayon, Ika Joy, 18 ka na. Ano, makipagtagisan ka na kay Papi. Asan yung katapangan mo? Asan yung pagiging mo, yung kung paano kayo mag-usap ng mga kaibigan mo? Wala, gusto niya. Gago, yung mga ganyan. Gago. Gago. Kasi Papi ngayon, parang hindi mo nabatan. Yung nabasa natin sa screenshot, ang tapang-tapang gago. Ang gusto niya yung puming niya parang clubhouse sandwich, maraming layers. Oo. Ilabas mo yung pagiging caterpillar mo dyan. Pinagsasabi na atin nyo. Ilabas mo. Ilabas mo yung pagiging caterpillar mo ngayon. Eh, di ko nakapag-antay ka sana. Na ano ka, inalam ka. Pinaghirapan ka ng lalaki. Diba? Tapos famous ka ba? Wala. Eh, wala. Eh, gusto mo agad mag-twerk eh. Nagtutwerk yan, may hawak na sunscreen. Pang yellow basket. Pang yellow basket. Sinayawan yung Baka Prado. hindi na yan nakatupi sa send goods ng literal na hubot-hubad na yan. Only pants. Yun ang atake niya. Iningatan na hindi ka mag-send nun sa mga lalaki tapos ganyan pinagagawin mo pa. Pero ganun talaga ika, doon ka matututo sa banda mo. Ipa-profile picture nga doon niya yung pepe niya din. Kasi, tumawag lang siya sa'yo kasi gusto nang humido ng pasensya. Ika Joy, alam mo kami, dahil gaya nga na sinasabi ni Tony mula noon, ang sasabihin lang ni Tony, ayaw niya dumating yung araw na dadalaw kayo sa bahay, makikita niya kayo, tapos nagsisisi kayo. Yun yung pinaka-ayaw niya mangyari. Sa totoo lang, masaktan siya na kasi hindi na lang kayo nakinig eh. Pinaghihirapan kayo, pinagsasakritisyohan kayo, tapos ang ending, makikita niya ni Tony kayo na nahihirapan kayo, nagsisisi kayo. Pinagdaanan niyo pa yung mga bagay na pwede namang iwasan, kinig na lang sana kayo sa bunganga. Pero siguro ganun talaga, once na hindi mo pinaghihirapan yung mga bagay na natatanggap mo, hindi mo makikita yung value. So, at least natuto ka. Ang masasabi ko lang sa iyo, Ika Joy, hindi mo na maaabuso si Tony kasi hindi ko nakakayaan. Pinagsabihan ko yan, sabi ko sa kanya, kapatid, pag gusto ko mawala sa'yo, ibigay mo ang hilig. Doon na lang. Kasi maraming beses kayong pinagbigyan, minahal kayo, lalo ka na. Minahal ka, tandaan mo, may rotelan ka palang pagkabata mo palang, mahal na mahal ka na. Tinuring kang dito talagang amin. Inangkin ka namin. Masakit para sa amin, Ika Joy, na mangyari sa'yo yan. Iniisip ka pa rin namin sa maniwalat ka hindi. Napag-uusapan ka namin, di ba, te? Napag-uusapan ka namin kasi nasaktan kami. Kasi gusto ka namin kasama. Gusto ka namin na hindi man kami kadugo mo, pero alam mo naman pamilya. Sa puso ka namin. Alam mo yan. Nagsabi pa nga ako, ano ba, bakit pa ako mag-aanak? May Ika Joy naman ako, may Tyronia naman ako. Lagi kang kasali. At never naming sinabi sa'yo at pinaramdam sa'yo na talikuran mo ang pamilya mo. Never. Ang sinasabi namin sa'yo lagi, gawin mo to para sa pamilya mo. Sa panahon na kailangan kanila, may maibibigay ka. Hindi ka manlilimos kahit kanino. Yun lang naman ang gusto namin para sa'yo. Hindi ka pinagbabawalan para sa pamilya mo. Ang pinagbabawalan sa'yo, ipakita mo yung puki mo sa mga lalaki na hindi ka dapat pagpakitaan pa dahil hindi pa tamang panahon.
Magtapos ka muna ng pag-aaral bago pekpek ang atupagin mo. Hindi ko sinasabi sa'yo na 30 mahigit ka na magpakita ng puki. Sa panahon lang na nakapagtapos ka ng pag-aaral, nagtatrabaho ka na. Dahil sa mga panahon na yun, yung mga tamang lalaki lang din, yung may kaya nang tumanggap ng responsibilidad, yun. Hindi mga bata pa. Hindi yung mga bata pa na, Diyos ko. Tsaka hindi mo naisip ma, yung sa Jollibee ka papakainin o sa McDonald's. A la carte pa, burger lang ang bibilin, walang drinks. Kailangan may bakod kang tumbler para makainom ka ng tubig. Diba? Pagka-graduate ni Ika, i-post agad yung paper Hindi niya. nga McDonald's, burger nga lang Ituturo ko dito kay Lana, huwag mong gagayahin na, pero si Ate Ika. Siyempre magsasalita ng ganyan sa'yo si Papi. Paano kasi, maraming beses kasi siya nagkamali at gusto niya na huwag mo nang tularan yung pagiging kung ano yung pagkakamali niya. Or, gusto niya, dalawa lang yan eh, ayaw niyang gayahin mo kung anong nangyari sa kanya. Or, gusto niya, siya lang ang bida. Sabi na Sabi na putang ina eh. Aasa ka ikaw tagapagmana? Sorry. Tangina mo lang ang mga pala. Ito pala yung Grisa, yung puro tulo. Sabi ko sa kanya, babalik ka dito para ikaw ang tagapagmana. Kaya lang pagmanahin. Diba? Narinig mo si Papi? Dalawa lang yan, sabi ko sa'yo. Gusto niya siya lang 4 kids at the age of 22 or concerned talaga siya sa'yo. Pero sa tingin ko naman mukhang concerned sa'yo si Papi at ayaw lang niyang matanggal ang trono sa kanya. Ang corona na for the streets. Para sa lahat. Nag-aaral ka pa? Very good. Pagpatuloy mo. Yun lang naman ang gusto sa'yo ng mga tao nagmamahal sa'yo. Mag-aaral ka, makapagtapos ka ng pag-aaral, huwag ka munang mabuntis para mauna mo muna, ma-experience mo muna yung mga dapat mong ma-experience bago ka mag-anak. Etong si Mikay, kita na nga niyang hirap ako kay Lana. Pakita pa ng pakita ng outfit check niya. Ganito pala maging isang ina, lalo na kakapanganak mo pa lang. Ang dami mong nararamdaman sa katawan habang nag-aalaga ka. Ranas ko naman yung nag-aalaga ako ng mga bata eh. Sanggol, may 3, may 2. Name it, kaya kong pagsabay-sabay niyan. Pero iba pala yung hino-hormones ka din. Pagod yung katawan mo, tapos dun ka mag-aalaga. Yun yung hindi ko maintindihan na ngayon, naiintindihan ko na. Hindi mo nag-i-interview ako, nag-burp pa. Salamat anak, nakisama ka. O sige, sorry. Umutot ka pa. Sorry naman. Sorry. Ganun. Tapos nagtatrabaho ka. Gets ko na sila Tony. Gets ko na sila Papi. Gets ko na yung mga ibang ina. Ina yung lahat. Hirap. Oo, sobrang hirap. Dati talagang tagapag-alaga lang ako. Ngayon, inang tagapag-alaga. Gets ko na kayo. Sorry na. Montage. Para naman tayong magnanakaw nito. Ang arte nito niyang ko. Kailangan 12 pa babatiin si Papi. Pasalu-salubong pa. Paano pag nahuli natin sila nagkakantutan? Hindi happy birthday. Nahid na ako po.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ay, sorry. Ay, ba't hangit ka? Happy birthday mo na. Make a wish. Happy birthday. Batiin mo. Sige, batiin na siya. Happy birthday. Happy. Harvey. Alam mo kung saan kami naman? Sa dressing room mo. Pati dito sa CR. Wala lang. Happy birthday, Papi. Ginagano ko na para screenshot. Yun lang, guys. Binigay lang namin to. Para may bumati sa'yo ng birthday mo. Sakto makating lalamunan mo. Mag-cake ka. Mag-cake ka. Asan si Mengay? Asan si Mengay? Saan mo si Mengay? Happy birthday, Mengay! Happy birthday, Mengay! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mengay! Huwag na nga, Nay. Natutulog eh. Happy birthday, best friend! Best friend, happy birthday! Ay! Best friend! Yung cake! Best friend, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy. Sabi mo sa inyo, tulog kasi. Wait lang! Do not touch the cake. You touch the cake eh. Wait lang, Harvey. Gano'n niyo. May talaga ni best friend, no? May talaga ni best friend, no? Ano? Sila yung cake. Sorry, best friend. Dinalan kasi kita ng cake kasi birthday. Huwag naman na kayo mag-aircon. Kawawa si Happy. Kumain! Kumain, message yung tutulog. Nino? Pares ka ba eh? May tulog ka ba? Hindi na. Kala ko tulog ka. Wala, nabababa na namin ito. Wala katakot, nakaintindihan ko. Hindi mas nakakatakot. Taon-taon talaga may mga pasabog kami. Tuwing malapit na ang Pasko, syempre, parang mas ramdam na ramdam mo na ayan na, Pasko na. Thank you so much, Event Styling by Miss G sa aming pangmalakasang setup ngayong Pasko. Every event, every birthday, o kung anumang celebration, talagang ang Event Styling by Miss G ang gumagawa ng backdrop namin. Mga simpleng gathering o mga big event, perfect na perfect talaga si Mami G gumawa. Kaya kayo kung gusto nyo rin na mga gantong pangmalakasang backdrop, mag-message na kayo sa Event Styling by Miss G. Thank you so much, Mami G. Mas ramdam namin talaga ang Pasko ngayon. First time mo makita ng Christmas tree, Lab. Ito ang first na ma-experience mo talaga ang Christmas, Lab. Lab, ito ang first na ma-experience mo ang Christmas. Ang tawag dito ay White Christmas, my love. Ito na, my love. Tignan mo yung lights, love. Tignan mo. Wow! Tara, dali. Oh, halika, dali. Ano yan? Wow! Ayan ang Christmas tree. Malaki at saka maliit, my love. Hello! Hello, Christmas tree. Ito, itsura niya. Amaze. Hello po. Ano yan? Christmas tree? Merry Christmas, my love! Ayun o. Hello, lights. Maganda? Ano sabi mo? Okay ba? Okay? Ball daw, ball. Ay, ball. Sabi niya, ball. Hello, love. Sabi nila. This is a green ball. This is a white ball. Ayan, no? Ang ganda. Ang ganda pala ng design. Ay, tingnan mo. Tuntua siya, oh. Tuntua talaga siya. Pretty ba dito lang pa? Pretty? Pretty ba dito? Pretty? Ano, nagustuhan mo? Nagustuhan mo? Nagustuhan mo ba? Yay! Magaling si Mami G, no? Magaling mag
Mami G. Ito. Oo. Ano to? Ano to? Yay! Silver ball! Green ball! Ito, green ball! Yay! White Christmas! Hi! Hello, lights! Hello, lights! Hello! First time nyo nakakita ng Christmas tree! My love! First time mo nakakita ng Christmas tree! Abo! Ball talaga! Ball talaga! Gusto niya talaga ball! Hindi mo sabi, na lang! Ball! Sa'yo ball! Next time ganyan hawakan! At talagang marunong na makipaglaro si Lab. Nagpapasa-pasa na po siya ng bola. Wow! Pasok mo natin! Gigi! Hindi ka lang kasama. Hindi ka lang Harap ka dito. Napanood ko to sa TikTok eh. Okay. Matutatawa ka kaagad. Bukas na lang kaya. Ano ba, Mami? Parang bukas na lang kaya. Okay. So, napanood ko sa TikTok na merong theory na you will always remember the first and the last. Alam mo yan? Okay. Na nangyari yan sa buhay mo. And as a parent, ano ba yun? Naiiyak ako. Dapat ka naiiyak, Mami. As a parent, naaalala ng mami yung unang beses na binuhat kita as a baby. Pero whenever, hindi ko maalala kung kailan yung huling kinarga kita as a baby. So, pwede bang magkaroon tayo ng last carga ko sa'yo as a baby? Nakagino ako. Para meron. Kasi, nilantay ko itong araw na ito kasi today is November 26 at alam mo naman important sa akin ng 26. 1 year and 1 month na si Lab. So, pwede ba kitang makarga? Dito ka, mag-wrap ka lang dito ni Mami. Wait lang. Lagi tayo unan. Ay, ano? Injured lang ako O sige, kaya mo? Kaya. O sige. Mami. Dito ka. Hindi, paganto ka. Parang baby. No, nakaharap ka kay Mami. Tapos hahad ka sa akin dito pag ganito. Tapos i-wrap mo dito yung ano mo. Okay? Sige po ka. My baby. Mami. Ay, wait lang. Ito na lang ako. Mami. Ang bigat mo na. Diba, ang bigat ko na, Mami. Ito na yung last na pick up ko sa'yo as a baby. Kasi susunod din na kita kaya buhatin talaga. Ang laki-laki mo na. Kaya pala umiiyak kayo habang nasa kama ko.
Ikakanta ko sa'yo, kinakanta ko sa'yo. Istaririran. Istaririran. Kailangan kinakanta sa'yo. Ang baby ka. Hindi ko alam yun. Yun. Gusto mo ba ito yung last ko ng karga sa yung ganito? Kaya na kakargay mo ako na ganito, silab na lang. Silab na lang. So yun na yung last kong karga sa'yo as a baby. Kaya ka pala umiiyak? Yes. So meron na tayong last na karga ko sa'yo as a baby, ha? Okay. Parang naiiyak ka din kanina. Nagulat lang ako, mami. Parang ayoko na yung last. Gagawin ko ulit ito sa isang Mami! Mami! Gagawin ko ito sa isang araw. Kaya nga ito yung karga ko. Ito nakita mo. Ito na kasi yung kakargahin niya ngayon, Tyrone. Mami! Ito na kasi kinakarga na kamay ko ngayon. Hindi ka na kaya. Yan na yung kinakarga. Yun lang, anak. Thank you po. So, kailan kita mo yung kinarga? Sabi, November 26. 2025. 2025. So, meron na tayong last. Okay? Ikaw ba naalala mo yung kailan kita huling kinarga? Di ba hindi? Mami, hindi. Ba't ko maaalala? Di ba? Yun nga yun. Pero ang first and last, lagi mo daw kasi siyang maalala. Ano yung first, mami? Your birthday. October 26 sila. March 26. Yun yung unang kong karga sa'yo. Oh, okay. Agad-agad pala. Oo, anak. Kasi yun yung unang pinatong ka. Yun yung unang... okay. Inalagaan ka. Yun yung first. Yung last mo is November 26. Laging 26 kayo ni Lab. Okay. Kapag magkakaroon din kami ng last ni Lab, gusto ko 26 din. 26 din. At ngayon ay 1 year and 1 month na sila. 1 year. Bilis ah. Thank you, mami. Ano, thank you. Panagulat lang ako sa'yo. Kasi gusto ko magkaroon ng last eh. Tsaka maalala ko na siya. Sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang si Tyronia pa lang yung first na nakakita ng Christmas tree. Tapos, basta parang sunod-sunod yung pangyayari sa buhay ko na na-feel ko siya. Kasi parang kailan lang na-meet ko din si Papi. 13 years old lang. Tapos ngayon, di ba? 23 na siya. 10 years ago na yun. Parang ganun kabilis. And si Ika, parang feeling ko baby ko pa siya noon. Pero ngayon, nagsijowa-jowa na, di ba? Nasa legal age na. Ang bilis lang talaga niya, as in, parang isang iglap, ilang taon na yung nakalipas. And it made me feel na gusto ko pang sulitin lalo yung moments namin ng baby girl ko. Kasi panghabang buhay siyang baby girl sa mga mata ko, tsaka sa puso ko. Next Saturday. Sandali, alam. Sandali. Alcohol mo? Aalis ka. Bet mo yung gagawin din. Okay, gina yan. You have to take after that cashier. Puta ka na po eh! In 3, 2, 1.